Mr. Silent Channel. Ang guru kong malakas. Kabanata 2851-2860. Walang hiya. Ang mga salita ni Yang Yian ay agad na nagpalamig sa kapaligiran. Nanlamig ang mukha ni Feng Lay matapos marinig ang sinabi ni Yang Yian. Kung siya talaga ang asawa ni Yang Yian, ang bagay na ito ay talagang mahirap hawakan. Natural na alam ni Feng Lay na si Yang Yian, na naging kontrobersyal sa God Realm nitong mga nakaraang taon, ay ina po ng God of Heaven and Earth, at nakuha ang katapatan ng natitirang mga Diyos ng Temple of Heaven and Earth, at naging bagong pinuno ng mundo ng Temple of Heaven and Earth. Ang 33 Heavens Temple ng Celestial Clan ay paulit-ulit na nagpadala ng mga tao upang tugisin si Yang Yian, ngunit siya ay pinatay bilang kapalit at nakaligtas. Ang ganitong tao ay talagang hindi isang maliit na papel. Hindi niya alam ang pangyayaring ito, ngunit pagkatapos na maunawaan ito, alam din niya na kasalanan talaga ng kanyang pamilyang Feng, dahil ang unang Sulao Feng Chen sa tabi niya ay may malalim na pagsasaliksik tungkol dito, ngunit nangyari na ang bagay na iyon, at ayaw ni Feng Lay na maging kaaway ni Yang Yian, at orihinal na gustong gumawa ng malaking bagay sa maliit na bagay. Ngunit ngayong sinabi ni Yang Yian na lumabas na ang kanyang asawa, tila hindi malulutas ng maayos ang usapin na ito. Huwag kang maging walang utang na loob, bata. Pinatay mo ang aming 10 matatanda at 3 dakilang Diyos ng Salamangka. Ibabalik namin ang iyong babae sa iyo at mag-aalok sa iyo ng isang mapagbigay na regalo upang humingi ng tawad. Hindi pa ba sapat iyon? Hindi pa nagsasalita si Feng Lay, at si Feng Chen, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi makapagsalita. Tumulong ngunit magsalita. Bumilis ang tibok ng puso ni Feng Lay. Ito ay magiging masama. Ang mga salita ni Feng Chen ay nag-iwan kay Yang Yiu na walang paraan. Ngunit kapag ang mga salita ay binigkas, hindi na ito maaaring bawiin. At saka, narinig ni Feng Lay na hindi mali ang mga salita ni Feng Chen. Binigyan niya si Yang Yiu ng tamang saloobin. Sa kabilang banda, nahuli ng pamilya Feng ang iyong babae, si Yang Yiu, na talagang mali. Pero wala silang ginawa sa babae mo, Yang Yiu. Siyempre, walang oras para gawin iyon. Kung sa huli, matagal na siyang sinaktan ni Feng Chen. Bilang karagdagan, pinatay ni Yang Yiu ang 13 tao mula sa kanyang pamilyang Feng, at lahat sila ay mahahalagang senior executive at mga pangunahing tauhan. Ito ay isang seryosong bagay para sa anumang pamilya, ngunit si Yang Yiu ay hindi isang ordinaryong tao. Ang pamilyang Feng ay talagang isang sinaunang pamilya na may mahabang pamana, ngunit mas alam ni Feng Lay kung ano ang kinakatawan ng Chenkun God at Chenkun Temple. At si Yang Yiu ay hindi lamang isang tao, siya ay kumakatawan sa isang malaking puwersa sa likod niya. Mukhang imposibleng patahimikin ang mga bagay-bagay ngayon. Well, nagdesisyon na si Feng Lay. Hindi siya takot na tao. Bilang pinuno ng pamilya Feng, hindi siya karapat-dapat na maging pinuno ng pamilya kung wala siyang lakas ng loob. Kailangan munang protektahan ng ulo ng pamilya ang kanyang mga anak. Hindi alintana kung si Feng Chen ay nagkasala o hindi, dapat niya itong protektahan. At saka, hindi si Feng Chen mismo ang nakahuli sa babae ni Yang Yiu, kundi ang kanyang mga subordinate. Kung tumalikod pa rin si Yang Yian sa kanya, hindi matatakot si Feng Lay. Inamin niya ang kanyang pagkakamali kay Yang Yian sa simula dahil isinasaalang-alang niya ang kapangyarihan ng Chenkun God. Kaharap si Yang Yian, si Feng Lay ay isa lamang unang antas na nagsasaka ng Heavenly Dao Rules. Si Feng Lay ay nasa ikalawang antas ng Heavenly Dao Rules, at si Feng Chen sa tabi niya ay nasa unang level din ng Heavenly Dao Rules. Medyo mahina si Feng Yu ngunit nasa Heavenly Dao Realm din. Bilang karagdagan, ito ang lumang pugad ng kanyang pamilyang Feng at ang ubod ng bagyo. Kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan ng bagyo para sa sarili niyang gamit, kaya talagang hindi siya natatakot kay Yang Yian. Sa pag-iisip nito, pinaikit ni Feng Lay ang kanyang mga mata. Narinig ni Yang Yian ang mayabang na boses ng lalaki sa tabi ni Feng Lay, ngunit tumawa siya, hahaha, what a Feng family. Pagkaraan ng isang paghinto, binago niya ang kanyang tono at malamig na sinabi, huwag mong sabihin na ako, Yang Yian, ay hindi makatwiran. Bibigyan kita ng pagkakataon. Alam ko na may isang elder sa iyong pamilyang Feng na dalubhasa sa paghuli ng mga babae upang magsanay ng masamang kasanayan. Patayin siya at matatapos ang usapin. Kung hindi, ano ang tungkol sa Diyos? Nawala ang pagkabukas palad ni Feng Lay, at napalitan ng malungkot na mukha. Tinitigan niya si Yang Yian at nagsalita. Tumingin si Yang Yian kay Feng Lay. Sa sandaling ito, alam niya na nagpa siya si Feng Lay na tuluyang makipaghiwalay sa kanya sa pamamagitan ng pag-abala sa kanya. Ito talaga ang gusto niya. Nahuli niya ang kanyang babae upang magsanay ng masasamang kasanayan. Kung hindi siya dumating sa kanyang pintuan, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Ngayon gusto niyang humingi ng tawad at lumayo dito. Paano mangyayari ang ganitong murang bagay sa mundo? Ay, napakadaling hulihin ang babae ni Yang Yian niya. Nakatitig kay Feng Lay, sinabi ni Yang Yian ang bawat salita, kung hindi, gagawin kong mawala ang iyong pamilyang Feng sa God Realm ngayon. Napakapangahas mo, bata. Ako ang taong nagsasanay ng mga masasamang kasanayan sa iyong bibig. Gusto kong makita kung ano ang mayroon ka upang mawala ang aking pamilyang Feng. Ipapawala muna kita. Nagalit muna si Feng Chen, at biglang tumalon at sumugod kay Yang Yian.
Patay sa bagyo. Boom! Si Feng Chen ay sumalakay at lumitaw sa itaas ng ulo ni Yang Yian, ngunit sinampal niya ng palad si Yang Yian. Ang nakapalibot na mundo ay marahas na umuusbong, at ang itim na hangin ay lumabas mula sa kanyang katawan at tinangay si Yang Yian. Ang aura ay mabuti, masama, ngunit hindi sapat. Si Yang Yiu ay hindi nataranta nang humarap sa pag-atake ni Feng Chen, at hindi niya nakalimutang magkomento. Sa kanyang pakiramdam, medyo malakas ang atake ni Feng Chen, at may tiwali at masamang puwersa sa kanyang aura, ngunit sa kanyang mga mata, iyon lang. Nasa unang antas din siya ng Heavenly Dao Rules. Maaari niyang labanan ang mga patakaran nang hindi pumapasok sa yugto ng panuntunan noon, hindi pa banggitin na nakapasok na siya ngayon sa unang antas ng mga panuntunan ng langit na Dao. Ang isang Feng Chen sa unang antas ng Heavenly Dao Rules ay isang tumatalon na payaso para sa kanya. Nang malapit nang mahulog si Feng Chen ng 3 metro sa itaas ng kanyang ulo, ngumisi at minisyon si Yang Yiu, biglang kumilos, naikuyom ang kanyang kamao, at sinuntok ang pag-atake ni Feng Chen. I-break mo to para sa akin. Sa mahinang boses, biglang sumuntok si Yang Yiu, at ang divine power ay kumislap sa kanyang kamao. Ang mga pakpak ni Feng Yan sa likod niya ay kumikinang ng maliwanag. Ang divine power sa kanyang katawan at ang kapangyarihan ni Feng Yan ay naging millstone na may isang suntok. Boom! Puff! Ang itim na enerhiya ng pag-atake ni Feng Chen ay dispersed sa pamamagitan ng suntok ni Yang Yiu, at ang natitirang kapangyarihan ay direktang nahulog kay Feng Chen. Para harapin si Feng Chen, hindi na kailangan ni Yang Yiu ng iba pa. Ginamit lang niya ang kanyang banal na kapangyarihan at isang bahagi ng kapangyarihan ng hangin at ulap upang tumulong, at ginawa itong bilis upang patayin siya ng direkta. Oo naman, sa susunod na sandali ay sumigaw si Feng Chen, nagsuka ng dugo sa hangin at lumipad pabalik. Feng Chen. Sa isang iglap ay umatake ang malakas na lalaki. Ang mga pagbabago sa larangan ay natapos sa isang kisap mata. Si Feng Lai, na orihinal na nag-iisip tungkol sa pagmamasid sa mga pamamaraan ni Yang Yiu, ay nakita ang pagkilos ni Feng Chen. Nakatayo siya sa pintuan ng bulwagan nang hindi gumagalaw, gustong obserbahan si Yang Yiu, iniisip na ang unang matandang Feng Chen at Yang Yiu ay parehong nasa unang antas ng Heavenly Dao Rules, at dapat na magkatugma. Ngunit sa isang kisap mata, sumambulat lang si Yang Yiu ng isang random na suntok, at si Feng Chen ay sumigaw at nagsuka ng dugo at lumipad pabalik. Nagmamadaling inabot ni Feng Lai si Feng Chen, ngunit nalaman na ang kultibasyon ni Feng Chen ay ganap na nawasak. Sa sandaling ito, napagtanto ni Feng Lai na minamaliit niya ang kanyang kaaway. Siya at si Feng Chen ay minamaliit ang kanilang mga kaaway. Ang lakas ni Yang Yiu ay higit pa sa unang antas ng Heavenly Dao Rules. Siya. Tinalo si Feng Chen, na nasa parehong antas, sa isang suntok. Sa sobrang lakas, ang puso ni Feng Lai ay nasa kaguluhan. Sa sandaling ito, si Yang Yiu ay naglalakad ng pasulong, at sinabi habang siya ay naglalakad, ako na ang susunod na kumilos. Wala kang kahihiyan. Karapat-dapat kang mawala ngayon, Feng family. Kabanata 2852, hindi ka kwalipikadong mamatay kasama ko. Talagang nagalit si Yang Yian. Dahil nakapili na si Feng Lai, lumaban tayo. Anyway, si Feng Chen, na siyang tao sa huling pagsusuri, ay inalis na niya. Walang puwang para sa pagpapagaan. Minamaliit ka ni Yang Yian. Well, hayaan mong sirain kita, ang Diyos ngayon. Tinitigan ni Feng Lai si Yang Yian sa malamig na boses. Ibinigay niya si Feng Chen sa kanyang mga braso kay Feng Yu sa tabi niya, tumayo at tumingin kay Yang Yian na may masamang tingin sa kanyang mga mata. Kung gayon, huwag mo akong pababayaan. Ngumisi si Yang. Hindi naman sa mayabang siya at minamaliit si Feng Lai pero ang lakas niya ngayon. Ang Feng Lai ay isa lamang ikalawang antas ng Heavenly Dao Rule. Nakapatay siya ng mga tao sa ikatlong antas ng Heavenly Dao. Siya ay may ikalimang antas na Heavenly Dao King Kong sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nakita niya ang lahat sa antas ng Heavenly Dao Rule. Mayabang. Ngumusos si Feng Lai at kumilos. Sa mga mata ni Yang Yian, si Feng Lai ay gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at biglang gumawa ng kilos na iniunat ang kanyang mga braso sa kalangitan, at pagkatapos ay sumigaw ng malakas, ang pinagmulan ng bagyo, gamitin ito para sa akin, Fission Storm, ang langit, na orihinal na kaki, ay biglang nagdilim, at isang puyo ng tubig ang lumitaw. Mula sa isang maliit na puyo ng tubig na lumitaw sa simula, ito ay naging mas malaki at mas malaki, na bumubuo ng isang malaking cirrus vortex na may diameter na daan-daang metro, paikot-ikot at pababa, patungo sa Yang Yian. Ginamit mo ba ang kapangyarihan ng bagyo sa maliit na mundong ito? Medyo kawili-wili, ungol ni Yang Yian habang nakatingin sa langit. Si Yu Linglong at ang Twin Shadow God Emperor sa di kalayuan ay medyo nag-alala matapos makita ang eksenang ito. Dapat ba tayong tumulong? Tanong ng Twin Shadow God Emperor kay Yu Linglong. Sinulyapan siya ni Yu Linglong at sinabing, sa tingin mo ba ay makakatulong kami? Hindi nakaimik ang Twin Shadow God Emperor. Kung iisipin, wala na siyang pag-asa. Isa lamang siyang maliit na God Emperor. Ang labanan sa pagitan ng gayong malalakas na lalaki ay isang pag-iral na kanyang tinitingala. Kung tumakbo siya para tumulong, baka hindi na siya makapasok sa battle circle. Ito ay magiging isang hadlang lamang.
Siguro kaya ni Yu Linglong, ngunit mukhang hindi pa siya handang gawin iyon. Naramdaman ang lakas ng napakalaking vortex sa itaas ng langit, ang Twin Shadow God Emperor ay parang hindi siya makahinga, at ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Malayo pa ito. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan, siya ay madudurog sa slag. Anyway, pakiramdam niya ay sobrang nakakatakot. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sandaling ito. Nang makita ang Divine Venerable Yang Yio na lumalaban mag-isa, sa wakas ay naramdaman nilang may mali. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, biglang sinabi ni Yu Linglong, ang babaeng heavenly daw na iyon ay tila babalik sa panloob na bulwagan. Tayo na at hanapin si Dugu Walking. May magagawa pa tayo, at maaari itong ituring bilang pagtulong. Oh, tama, hanapin natin ang walang awang Diyosa. Nag-react din ang Twin Shadow God Emperor sa oras na ito. Hindi nila natulungan ni Yu Linglong si Yang Yio, ngunit maaari nilang hanapin si Dugu Walking. Alam ni Yu Linglong ang mga pamamaraan ni Yang Yio at hindi nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit hindi yun nangangahulugan na wala siyang pakialam. Mataman niyang tinitigan ang eksena. Tatlong makapangyarihang lalaki ang lumitaw sa pamilya Feng. Bilang karagdagan kina Feng Lai at Feng Chen, mayroon ding isang babae na nagngangalang Feng Yu. Hindi nagsalita si Feng Yu mula nang siya ay lumitaw, at hindi siya nakagawa ng anumang mga galaw. Ngayon ay tumalikod na siya at naglakad papunta sa hall. Kaya itinuon ni Yu Linglong ang kanyang atensyon kay Feng Yu. Nang makitang umalis si Feng Yu, mabilis niyang tinawag ang Double Shadow God Emperor para sundan. Nag-isip si Yu Linglong ng problema, ibig sabihin, natatakot siyang umalis si Feng Yu sa oras na ito para hanapin si Dugu Walking. Natatakot siya na ilabas ni Feng Yu si Dugu Walking at pagbabantaan si Yang Yio sa oras na iyon, na magiging masama. Sa kabutihang palad, ang kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ay ang Heavenly Dao Realm din. Tulad ni Feng Yu, hindi siya natatakot sa anuman. Direkta niyang sinundan ng Double Shadow God Emperor at pumasok sa bulwagan. Nagpasya siyang hanapin muna si Dugu Walking, para hindi makagambala kay Yang Yio. Para naman kay Yang Yio, nakatingin siya sa storm vortex na mabilis na bumababa mula sa langit sa sandaling ito. Matapos itong maramdamang mabuti, talagang kawili-wili ito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang umabot sa tuktok ng ikatlong antas ng mga panuntunan ng langit na Dao, habang si Feng Lai ay nasa ikalawang antas lamang ng langit na Dao. Talagang kawili-wili na maaari niyang gamitin ang lakas ng ikatlong antas ng Heavenly Dao sa tulong ng lakas ng bagyo ng maliit na mundong ito. Nawala si Feng Lai sa lugar sa susunod na segundo. Nang muli siyang lumitaw, nagpakita siya sa gitna ng puyo ng tubig sa kalangitan, ngunit sinabi niya, Yang Yio, talagang makapangyarihan ka, ngunit. Ang gusto kong sabihin ay ito ang pugad ng aking pamilyang Feng. Dito, sapat na ang aking lakas upang maabot ang tuktok ng ikatlong antas ng mga panuntunan ng langit na Dao. Kung ikaw ay magpapakilo sa kapangyarihan ng bagyo, ikaw ay mapapabagsak. Haha, ang ikatlong antas ng Heavenly Dao. Puno ng panunukso ang mga mata ni Yang Yio. Binigyan niya ng paghamak si Feng Lai. Naghahanap ng kamatayan. Ho! Galit na galit si Feng Lai at biglang sumugod, dala ang kapangyarihan ng vortex storm na tumakip sa langit at araw, at tila dudurugin niya si Yang Yio. Sa isang iglap, ang storm vortex na may diameter na daan-daang metro ay nahulog mula sa langit na parang nilalamon na hayop, at nilamon si Yang Yio. Siyempre, si Yang Yio ay nakatayo sa plaza nang hindi gumagalaw. Paano niya hihintayin na patayin siya ni Feng Lai? Nang si Feng. Kasinungalingan. Nilamon siya ng puyo ng bagyo. Isang malamyos na kampana ang tumunog. Ito ay ang Chaos Bell ni Yang Yio. Sa isang segundo, ang gintong liwanag ay sumikat sa kulay abong puyo ng tubig, at ito ay tumagos sa puyo ng bagyo. Dong, dong, dong. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang tunog ng Chaos Bell, na yumanig sa buong espasyo ng pamilya Feng, na parang kulog sa tuyong lupa. Matapos ang siyam na ring, nawala rin ang storm vortex na may diameter na daan-daang metro. Sa kasalukuyang lakas ni Yang Yio, siya ay nag-activate ng Chaos Bell ng 9 na beses, bawat isa ay mas malakas kaysa sa isa. Bilang karagdagan sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, wala talagang yugto na maaaring ligtas at maayos. Nang mawala ang puyo ng bagyo, lumitaw sa field ang mga figure ni Yang Yio at Feng Lai. Si Yang Yio ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, na ang Chaos Bell ay nakatikip sa kanyang ulo, habang mahigit 10 metro ang layo. Si Feng Lai ay kalahating nakaluhod, na may gusot na buhok, dugo na umaagos mula sa lahat ng 7 butas, at dumudugo mula sa dibdib. Malinaw na si Feng Lai ay malubhang nasugatan. O kaya, nasa bingit na siya ng kamatayan sa sandaling ito. Pwede ba? Hayaan mo na ang ibang tao ng pamilya Feng. Ang ningning sa mga mata ni Feng Lai ay nagsimulang maglaho. Tinitigan niya si Yang Yio at nagtanong, na may bakas ng pagsusumamo sa kanyang mga mata. Napagtanto lang niya kung gaano kalakas si Yang Yian ngayon, ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Yang Yian kay Feng Lai at muling tumango, sinabing, hindi ko itatago ang mga miyembro ng pamilyang Feng sa lugar na ito, at wala akong pakialam sa pamilya Feng. Sa Storm City. Ahem.
Kung gayon, sabay tayong mamatay. Ang sagot ni Feng Lai ay katumbas ng pagsira sa buong pamilya ng Feng, dahil ang mga miyembro ng pamilyang Feng sa espasyong ito ay mga direktang inapo ng pamilyang Feng, at ang mga miyembro ng pamilyang Feng sa Storm City sa labas ay ang mga taga-labas. Extinct na ang direct descendants, what was the point of keeping the outsiders? Kaya umungol siya sa galit, at biglang sumabog ang katawan niya. Hindi mabilang na mga ilaw ng dugo ang sumugod at nagsanib sa hangin sa paligid. Sa isang iglap, ang buong espasyo ay nagsimulang magulong, at nagkaroon ng mga bitik sa espasyo. Tumanggo si Yang Yian at sinabing, hindi ka karapat-dapat na sirain ang espasyong ito at mamatay kasama ko. Nang matapos si Yang Yian nagsasalita, nawala siya sa lugar, at sa susunod na sandali ay nagpakita siya sa Feng Family Hall. Napuno ng dugo ang buong bulwagan. Nakita niya si Yu Linglong na puno ng dugo, hawak ang walang malay na si Dugu Walking sa kanyang mga braso, at ang buong bulwagan ay puno ng mga bangkay. Malinaw na si Yu Linglong at ang Twin Shadow God Emperor ay nagsimula ng isang pagpatay at iniligtas si Dugu Walking mula sa pamilya Feng. Malapit nang gumuho ang espasyong ito, at wala na siyang oras para magsalita pa. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inilagay si Yu Linglong at ang dalawa pa sa Chen Kun Pot. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, binuksan niya ang isang space portal at nawala. Sa puntong ito, ang pamilyang Feng ay ganap na nawala sa God Realm. Kabanata 2853 Yu Linglong nagbigay galang sa bundok. Nais ni Feng Lai na gamitin ang paraan ng pagpapasabog sa espasyo ng bagyo upang mapahamak kasama si Yang Yiu, ngunit talagang hindi nito masasaktan siya ngayon. Nakumpleto na niyang ang 5 pangunahing panuntunan sa paraan ng pangunawa noong nakaraan, at nagkaroon siya ng kaunting liwanag pagkatapos bumalik sa God Realm. Kahit na tumayo siya sa maliit na mundong ito, hindi niya ito kayang saktan. Higit pa rito, hindi na niya hinintay na gumuho at mahulog sa kanya ang kapangyarihan ng maliit na mundo. Lumabas siya sa isang kisap mata. Sa itaas ng Storm City. Pagkalabas ni Yang Yiu, nakita niyang nawala ang buong Eye of the Storm. Ang mga practitioner sa loob nito ay natigilan at nalaman na ang buong Storm World ay nawala. Ang buong Storm City ay sumabog sa oras na ito, at walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Bumaba ang tingin ni Yang Yiu at umiwas. Wala na ang pamilya Feng ng Storm City. Ang hindi niya alam ay sa 1,000 taon, ang buong Storm City ay magiging isang patay na lungsod. Ang dahilan ay napakasimple. Ang mata ng bagyo ay ang pundasyon. Ang pagkawala ng Eye of the Storm ay nangangahulugan na ang lungsod ay nawalan ng kaluluwa. Kung walang halaga, mahirap mabuhay. Si Yang Yiu ay kumidlat at dumaong sa isang lambak na libu-libong milya ang layo. Muli niyang ikinaway ang kanyang kamay at pinakawalan sina Yu Linglong, Dugu Walking at ang Twin Shadow God Emperor mula sa Chen Kun Pot. Yanzi. Matagal nang nailigtas ni Yu Linglong si Dugu Walking. Maayos naman siya, nalason lang at walang malay. Para kay Yu Linglong, na nasa Heavenly Dao Realm at napakahusay sa Dao of Life, ang pagliligtas sa isang tao ay isang piraso ng cake. Ang oras sa Chen Kun Pot ay 1,000 beses na mas mahaba kaysa sa labas ng mundo. Si Yang Yiu ay gumugol ng ilang oras sa labas, ngunit ilang araw na ang lumipas sa loob. Sinabi ni Yu Linglong kay Dugu Walking ang tungkol sa paghahanap sa kanya ni Yang Yiu. Kaya't nang magising si Dugu Walking sa sandaling ito, labis siyang nasa sabik. Sinundan niya ang lalaking ito mula sa Earth hanggang ngayon, ngunit nang bumalik si Yang Yiu mula sa Eternal God Realm noong huling pagkakataon, nang magkita sila, naramdaman niyang naglabas ng malakas na aura si Yang Yiu, na naging dahilan para mahirapan ang mga tao na lapitan siya. Iniisip niya kung nagsimula na bang dumistansya si Yang Yiu sa kanya at sa iba pa. Siya rin. Alam ang kasabihang ang paraan ng paglilinang ay ang paglimot sa mga damdamin. Sa oras na iyon, nakaramdam siya ng labis na kalungkutan sa loob ng mahabang panahon, kaya nag-walkout siya para maglakbay at mag-practice. Sa Storm City, nakilala niya ang isang babae mula sa panlabas na sekta ng pamilya Feng. Akala niya ay nagkaroon siya ng kaibigan at lubos na nagtiwala sa kanya. Gayunpaman, nang pumasok siya sa Eye of the Storm, inatake siya ng kabilang partido at nais siyang ialok sa pamilya Feng upang maghanap ng isang matandang lalaki na magsanay ng masasamang kasanayan. Akala niya ay mapapahamak na siya, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas si Yu Linglong upang iligtas siya. Alam din niya na si Yang Yiu ang dumating para hanapin siya. Naunawaan na ngayon ni Dugu Walking na hindi si Yang Yiu ang nagpahiwalay sa kanya, ngunit ito ay nauugnay sa kanyang pagsasanay. Nang makita siya muli, sumigaw siya ng Yanzi, at yamakap sa kanyang mga bisig habang ang mga luha ay umaagos. Nawala rin ang lahat ng hinaing ng mga taong ito. Okay, andito na ako. Tinapik ni Yang Yiu ang kanyang balikat para aliwin siya. Sumama ka sa akin. Medyo naiinggit si Yu Linglong at tinawag ang Double Shadow God Emperor sa tabi niya. Hindi nag-react ang Double Shadow God Emperor. Siya at si Yu Linglong ay malalaking ilaw lamang sa eksena, at medyo natarante siya sa pagsigaw ni Yu Linglong. Gayunpaman, ang natanggap niya ay isang matalim na tingin mula kay Yu Linglong. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinundan si Yu Linglong palabas ng lambak.
Kasabay nito, napagtanto din niyang nandoon sila ni Yu Linglong upang guluhin ang muling pagsasama ng Panginoong Diyos at Diyosa Woking, kaya nagmamadali siyang umalis. Sa lambak, inaliw ni Yang Yiyo si Dugu Woking, nakaramdam ng kaunting awa para sa kanya. Nang makita ang kanyang nagyelo na mukha, naabot na niya ang rurok ng langit na Diyos at papasok na sana sa kaharian ng Panginoong Diyos. Alam niya na siya ay nagdusa ng gusto at gumawa ng maraming pagsisikap, kung hindi, ang kanyang paglilinang ay hindi magiging napakabilis. Natanggal din ang pagkakatali ni Dugu Woking sa kanyang puso kay Yang Yiyo, at bumalik siya sa kanyang medyo malamig at matinik na personalidad. Ito ang Dugu Woking na kilala ni Yang Yiyo. Ikaw, bakit hindi ka bumalik? Sinadya ni Yang Yiyo na hayaang bumalik si Dugu Woking sa Cloud Gate God Realm. Huwag mo na akong isipin na iwan ako. Isasama mo si Yu Linglong, kaya bakit hindi mo ako isama? Hindi na ako babalik. Dugu Woking pouted, medyo tulad ng isang maliit na batang babae, nakatitig kay Yang Yiyo. Well, okay, sa susunod ay hahanapin ko sina Lu Zuoxi at Lu Yusho, si Yang Yiyo ay nagsasalita din tungkol sa pagpapaalis kay Dugu Woking, at mas mabuting isama siya. Anyway, para sa kanya ngayon, hanggat hindi siya nakatagpo ng isang malakas na tao sa antas ng hidaw, wala talagang dapat ikatakot sa God Realm. Tama na yan. Alam mo ba na? Namiss kita ng sobra sa mga nakaraang taon. Sa isang kisap mata, namula si Dugu Woking at ibinaba ang kanyang ulo para sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman. Tiningnan niyang ang kanyang mapang-akit na hitsura, ang kanyang pulang mukha, tulad ng isang hinog na pulang mansanas, at hindi maiwasang gustong kumagat. Ang kanyang mga babae ay higit na engkanto kaysa sa isa, at pagkatapos umakyat sa God Realm, mayroon silang kakaibang ugali ng pagiging mga Diyos. Si Dugu Woking ay orihinal na isang Diyos level na pag-iral, at ngayon ay karapat-dapat siya sa titulo. Sa pagtingin sa kanya, hindi na napigilan ni Yang, at iwinagayway ang kanyang kamay at pumasok ang dalawa sa Chen Kun Pot, at pinaandar ang sasakyan. Makalipas ang 3 araw. Sa pasukan ng lambak, sa wakas ay hinintay ni na Yu Linglong at Wushuang God Emperor sina Yang Yiyo at Dugu Woking na lumabas ng lambak. Diyos ko, sa wakas ay lumabas ka na. Kung hindi ka lalabas, ang iyong mga nasasakupan ay gustong pumasok at hanapin ka. Sige. Nagsalita ang Twin Shadow God Emperor. Namula si Dugu Woking, na sumusunod sa likod ni Yang Yiyo. Sumimangot si Yang Yiyan, sinulyapan ang Twin Shadow God Emperor at sinabing, Shuangying, alam mo ba kung ano ang isang aso at isang steel straight na tao? Hindi ko alam. Matapat na sumagot ang Twin Shadow God Emperor, medyo nanginginig pa. Pakiramdam niya ay medyo abnormal ang pagtingin sa kanya ng Panginoong Diyos. Nanginig siya ng walang dahilan at nakaramdam ng lamig sa buong paligid. Puff! Si Yu Linglong ang hindi napigil ang matawa. Si Shuangying ay hindi pa nakakahanap ng Daoist partner sa kanyang buhay. Hindi nakakagulat. Ungol ni Yang. Kilalanin si Sister Linglong, salamat sa pagligtas sa aking buhay. Sa sandaling ito, lumakad si Dugu Woking at yumuko kay Yu Linglong upang pasalamatan siya. Nagmamadaling inalayan siya ni Yu Linglong at sinabing, wala akong ginawa, huwag. Huwag maging magalang. Medyo kinakabahan talaga siya. Si Dugu Woking ay seryosong babae ni Yang, at siya, hindi pa siya nakakapasa sa antas na iyon. How dare Dugu Woking call her sister? Siya, ay medyo natakot. Tumawa si Yang, lumakad pasulong at hinawakan ang kamay ni Yu Linglong ng walang pag-aalinlangan, at hinawakan ang kabilang kamay ni Dugu Woking, at sinabi kay Dugu Woking, dapat kang tawaging kapatid ni Linglong. Ang pangungusap na ito ay nagpaningas kay Dugu Woking at tinitigan siya ng masama. Si Yu Linglong ay nahihiya, namumula ang kanyang mukha, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Sa Eternal God Realm, ginawa niya iyon para iligtas si Yang Yiyo, kaya siya ay itinuring na kanyang babae, ngunit hindi pa siya ipinahayag ni Yang sa harap ng mga seryosong babae sa Yunmen, nakatumbas ng walang katayuan, at medyo nabigo pa rin siya. Ngunit ngayon ay sinabi niya ito sa harap ni Dugu Woking, na nangangahulugang nakilala niya ito, isang seryosong pagkilala. Nang mag-react siya, binati niya si Dugu Woking at sinabing, hello, Sister Woking. Ito ay walang kinalaman sa antas ng paglilinang. Ito ang tradisyon sa loob ng pamilya Yang ng Yunmen. Si Dugu Woking at ang kanyang mga kaibigan ay ang mga Orthodox, at si Yu Linglong ay kailangang magbigay-pugay sa bundok. Ang Double Shadow God Emperor sa gilid ay nalilito. Anong nangyari? Kabanata 2854 na may isang lalaki sa tabi ni Miss Lu. Sa mata ng Twin Shadow God Emperor, si Yu Linglong ang panganay na kapatid na babae, dahil hindi mahalaga sa oras ng cultivation o cultivation realm, si Yu Linglong ang panganay na kapatid na babae, silang dalawa ay nasa kaharian ng Heavenly Dao, at isa rin siya sa mga Diyos ng Cloud Gate Divine Realm. Si Dugu Woking ay ang Diyos ng makalangit na paglilinang, at walang paraan upang maihambing sila, ngunit ngayon ay tinatawag ni Yu Linglong na kapatid si Dugu Woking. Ito ay isang alon ng mga operasyon, na nagpapagulo sa Twin Shadow God Emperor. Tumahimik ka. Pinandilatan ni Yu Linglong ang Twin Shadow God Emperor, at ang huli ay lumiit sa kanyang leeg at hindi nang ahas na magsalita muli. Okay, dapat pumunta na tayo. Ngumiti si Yang Yiyo.
Para sa Twin Shadow God Emperor, ang Iron Man, gusto niyang hayaan siyang bumalik sa Cloud Gate Divine Realm, ngunit sa pag-iisip tungkol sa katotohanang may kasama siyang dalawang magagandang babae, tiyak na may isang taong natatakot na umatras at maglingkod, kaya hinayaan na lang niya itong sumunod. Saan tayo susunod na pupunta? Tanong ni Yu Linglong. Kuhei Wuling sa kanlurang bahagi ng Divine Realm. Sabi ni Yang Yiyo. Hinahanap mo ba si Sister Lu at ang iba pa? Tanong ni Dugu Waking. Tumanggaw si Yang Yiyo, oo, lahat ng kapatid na babae ay naglalakbay sa Heiwuling, tara at tingnan natin. Umalis agad sila sa sinabi nila. Nakipag-ugnayan si Yang Yiyo sa mga lalaking ipinadala upang protektahan sila ng palihim, kaya hindi ito naging mahirap. Sa pamamagitan ng pag-wave ng kanyang kamay, mayroong isang space portal. Nang siya ay pumasok at muling lumitaw, siya ay daan-daang libong milya na ang layo. Si Heiwuling ba ito? Tanong ni Dugu Waking. Oo, medyo hindi inaasahan. Tumingin si Yang Yiyo sa paligid at sinabi. Ang pangalan ay Heiwuling, ngunit wala itong kinalaman sa Heiwo. Siya ay dumating dito batay sa lokasyon ng kaluluwa ng isang subordinate na Diyos, at nagpakita sa isang patag na lugar. Ang tanawin ay isang mundo ng mga huni ng ibon at mga bulaklak. Makikita na may mga bundok na libu-libong metro ang layo, at napapaligiran ito ng 3 panig. Para silang isang malaking kanyan. May mga bundok at tubig, puno ng sigla. Talagang hindi ito nauugnay kay Heiwo. Sino sa inyo ang nakapunta na dito? Tanong ni Yang Yiyo. Umiling ang 3 pa. Gayunpaman, sinabi ni Yu Linglong, ito na ang gilid ng Feisheng Mountains. Bagamat hindi pa ako nakapunta rito, narinig ko na ito. Ito. Tila puno ng sigla, ngunit ito ay talagang limitado. Ang Black Crow Ridge ay tumutukoy sa Black Crow Mountains. Kung tama ako, ang mga bundok na nakikita natin sa ating paningin ay ang Black Crow Mountains. Wala talagang tumutubo na damo doon. Sa kabila ng Black Crow Mountains ay ang Feisheng Mountains, at higit pa doon ay ang teritoryo ng Celestial Clan. Bilang isang Diyos na isinilang sa God Realm, narinig ni Yu Linglong ang maraming lugar, kahit na hindi pa siya nakakapunta doon. Binigyan niya si Yang Yiyo at ang dalawa pang pangkalahatang ideya. Kumusta sina Sister Yanzi at Sister Lu? Hindi maiwasang magtanong ni Dugu Waking. Nakaranas siya ng sakuna, ngunit medyo nag-aalala siya sa magkapatid na Lu. Huwag kang mag-alala, sabi ng Panginoon ng Diyos na nagpadala ng mensahe ay ayos lang sila. Sandali lang, ipapatawag ko siya para ihatid tayo para hanapin sila. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, isang banal na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay at lumitaw ang isang talisman ng komunikasyon, na nagpapadala ng banal na kapangyarihan dito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang banal na liwanag sa bukid. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Nang makita niyang lumitaw si Yang Yiyo, mabilis siyang sumaludo at nagsabi, ang iyong nasasakupan na si Nanshuan ay nagbibigay pugay sa Diyos. Ang kamahalan Nanshuan ay nagtrabaho ng husto. Hindi na kailangang maging magalang. Bumangon ka kaagad. Ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay para tumayo si Nanshuan. Siya ang kataas-taasan ng lumang Chenkun Temple. Talagang nagpakita ng malaking paggalang si Yang Yiyo sa mga taong ito. Kahit na ang mga nasasakupan ni Highness Jiuyan ay nambubuli kay Zhao Nan noong huling pagkakataon, pinarusahan lang niya si Jiuyan na humarap sa pader at pagnilayan ang kanyang mga pagkakamali, at walang malaking parusa. Dahil alam niya sa kanyang puso na ang mga kataas-taasang ito ay mga taong may malaking pananampalataya sa kataas-taasan ng Chenkun. Sa madaling salita, lahat sila ay napakatapat. Dapat ibigay ang tamang paggalang sa mga matatandang ito. Ang mga Diyos na umabot na sa yugto ng Divine Emperor at Highness ay ang gitnang puwersa ng isang sekta. Ang pagsasanay sa mga disipulo, paglabas sa mga pakikipagsapalaran, paghahanap ng mga mapagkukunan, at iba pa. Lahat ay ginagawa ng gitnang puwersa. Para naman sa Diyos ng batas, ang Heavenly Tao level sa itaas, ito ay talagang bihira. Normal na maaaring walang Diyos ng batas sa 100,000 Diyos, at maaaring walang langit na daw sa 1,000,000. Anyway, may malaking pag-asa para sa paglitaw ng mga God Emperors at God Lords. Inaasahan din ni Yang Yiyan na tuturuan ng mga God Lords at God Emperors na ito ang mga disipulo ng Cloud Gate Divine Realm, kaya natural na igagalang niya sila. Sa pagkakataong ito, isang malaking bilang ng mga God Emperors at God Lords ang ipinadala upang protektahan ang kanyang mga kamag-anak at mga disipulo na umakyat mula sa mababang kaharian. Sa katunayan, ito ay isang pagkakataon para kay Yang na makipag-usap sa mga God Emperors at God Lords na ito. Ito ay upang sabihin sa kanila, tingnan kung gaano kita pinahahalagahan, at sino ang mga taong hinihiling sa iyo na protektahan. Naniniwala siya na ang mga makakapag-cultivate sa level ng God Emperors at God Lords ay hindi tanga. Maiintindihan nila ang malalim na kahulugan nito. Si Nan Zuan ay personal na tinulungan ni Yang Yiyo. Nang marinig ang pagsasalita ni Yang Yiyo, siya ay talagang medyo nambobola at nagmamadaling nagpasalamat sa kanya, salamat, kataas-taasang Diyos. Sa puso ni Nan Zuan, si Yang Yiyo, ang ina po ng Chenkun God,
ay hindi na masyadong mahal sa kanya mula noong una niyang makilala siya, dahil dumating si Yang Yiyu kasama ang Thunder Venerable Rabbit Lord, at ang Rabbit Lord ang sumuporta kay Yang Yiyu upang maging master ng Chenkun Temple at inihayag na si Yang Yiyu ay naging bagong henerasyon ng Supreme God. Ang antas ng paglilinang ni Yang Yiyu ay hindi kahit na sa isang hari ng Diyos noong panahong iyon, at lahat ay sumasamba sa bagong kataas-taasang Diyos. Para sa kapakanan ng Thunder Venerable Rabbit Lord. Siyempre, lahat ay naniniwala na si Yang Yiyu ay ang ina po ng Chenkun God, dahil ang chismis na ito ay palaging umiiral at nakilala ito ng lahat. Ngunit iyon lang ang naisip niya kay Yang Yiyu. Gayunpaman, nang maglaon si Yang Yiyu ay pumunta sa Eternal God Realm, nang siya ay bumalik, dinala niya ang higit sa 10 Heavenly Daos, at pagkatapos ay lumabas siya at pinatay ang 20 Heavenly Saint Temple Strongmen mula sa 33 Heavenly Palaces of the Heavenly Clan mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, na naging sanhi ng paghahanap sa kanya ng 33 Heavenly sa Diyos. Nang muli siyang nagpakita, ang kanyang kultibasyon ay nakapasok na sa mga patakaran ng langit na Dao, at pagkatapos niyang mapasuko ang 3 voucher sa paligid ng emperador, si Nanzuan ay lubos na kumbinsido. Kumbinsido mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Naniniwala siya na si Yang Yiyu ang napili, ang mamumuno sa Feitian Clan sa kaluwalhatian sa hinaharap. Nang utusan siya ni Yang Yiyu na pumunta at protektahan ang 2 maliliit na diyosa ng langit, dumating siya ng walang pag-aalinlangan, dahil alam niya na ang mga taong hiniling ni Yang Yiyu sa kanila na lumabas ng mga bundok upang lihim na protektahan ay ang lahat ng kanyang pinakamalapit na tao. Sa madaling salita, ito ang tiwala ng Panginoong Diyos. Paanong hindi ito maintindihan ni Nanzuan? Ngayon parang totoo na talaga. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Direktang tinanong ni Yang Yiyu si Nanzuan tungkol sa sitwasyon ni Lu Zuoxi at Lu Yushu. Sinabi ni Nanzuan, hindi ko pa sila nakilala ng palihim. Nasa paanan sila ng Black Crow Ridge. Pumupunta sila sa panlabas na lugar ng Black Crow Mountains para tuklasin paminsan-minsan. Nakapasok si Lu Zuoxi sa kaharian ng Divine Lord 60 taon na ang nakararaan, at narating na rin ni Lu Yushu ang dulo ng isang pambihirang tagumpay. Maaari silang pumasok sa malapit na pagkakataon sa Black Crow Mountain sa hinaharap. Let's go, dalhin mo kami para hanapin sila. Oras na para makilala sila. Tumanggo si Yang Yiyu at sinabi, at naglakad pasulong. Oo, ako ang mangganguna sa daan. Nagmamadaling sumunod si Nanzuan, ngunit sumulyap kay Yang Yiyu, at tila nag-aalangan na magsalita. Nakita ni Yang Yiyu ang ekspresyon ni Nanzuan mula sa gilid ng kanyang mata, at ngumiti, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Kinagat ni Nanzuan ang kanyang mga ngipin at sinabi, ang Divine Lord ay may isang lalaki sa tabi ni Miss Lu, at tila siya ay hinahabol si Miss Lu upang maging kanyang Daoist partner. Kabanata 2855, 4 na panlabas na Dao. Sinabi ito ni Nanzuan. Biglang nagpreno siyang na nasa unahan. Bumaba ang temperatura sa hangin. Bakit hindi ka nagsumbong kanina? Tinitigan ni Yang Yiyu si Nanzuan na nakadilat ang mga mata at malamig ang boses. Kumatok. Lumuhad si Nanzuan na may plop. Una, siya ay natakot, at pangalawa, ang hindi nakikitang malakas na panggigipit ni Yang Yiyu ay idiniin sa kanya, na nagpapahina sa kanya. Siya. Mabilis na paliwanag, God, calm down, I deserve to die. Ang lalaking iyon ay hindi gaanong nag-abala kay Miss Lu, sumunod lang siya sa akin. Hindi ko nakita na wala siyang ginawang kalabisan, kaya hindi ko ito iniulat sa Diyos. Ha! Bamantong hininga si Yang. Bumangon ka at magsalita. Alam niyang hindi siya dapat magalit kay Nanzuan, hindi niya lang mapigilan ngayon. Ngunit napakalaki ng balitang ito para sa kanya. Huminga ng mabahong hangin, mapait na ngumiti si Yang Yian sa kanyang puso, lumalabas na masyado pa rin akong nahuhumaling sa kanila. Mula sa mga babaeng sumunod sa kanya sa Earth noon, sila talaga ay kabilang sa magkapatid na Lu. Hindi niya sinabi na isinama niya sila sa Circle of Sisters, dahil may isang yugto ng panahon na nawala si Lu Zuoxi at itinuloy ang sarili niyang paraan. Bagamat nagkita silang muli sa ibang pagkakataon, ang panloob na pagmamataas ni Lu Zuoxi ay hindi nagpahayag ng anuman. Siya rin ay abala sa paglilinang at diretsyong umakyat mamaya, at walang ganoong bagay. Mag-asawa lang sila, pero wala talaga silang official status issues. Kasabay din ng pagpapabuti ng cultivation ay minamaliit niya ang mga isyong ito. Siya mismo ay hindi naisip na mag-provoke ng isang pag-iibigan. Pero ngayon parang hindi na malinlang ang puso. Nang marinig niyang sinabi ni Nanzuan na may humahabol kay Lu Zuoxi, biglang sumabog ang emosyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Kapag na-cultivate na daw siya sa level niya, hindi dapat ganoon kalaki ang fluctuations. Gayunpaman, hindi lamang ito malaki, ngunit napakalakas din ito. Ito ay nangangahulugan lamang na sa kanyang puso, ang magkapatid na Lu ay pa rin ang kanyang reverse scale. Ngayon ay napagpasyahan niyang bigyan sila ng paliwanag nang makita niya sila sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga babae ay palaging magiging kanya. Mamamatay ang mga humipo. Ito ang paniniil ni Yang. Kahit ano pa ang isipin ng iba, hindi niya ito makontrol. Hindi niya inaasahan na may hahabol sa kanyang babae nang hindi niya alam ang kahihinatnan. Hinihabol mo ba si Lu Zuoxi? Tanong ni Yang Yiyu. Silang dalawa.
Sagot ni Nanshuan. Ay fucking. Hindi nakaimik si Yang. Makikita niya kung sino ang napakatapang. Ano ang sitwasyon ng kabilang partido? Tanong ulit ni Yang Yiyo. Naisip ito ni Nanshuan at sinabing, mukhang isa siyang multo o tagalabas. Natatakot akong ma-expose, kaya hindi ako naglakas loob na lumapit sa kanya. Hindi ko alam ang kanyang partikular na antas ng paglilinang at background. Ghost o isang outsider? Anong multo? Nagtatakang tanong ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, sinabi ni Yulinglong, ang orthodox na paraan ng God Realm ay upang linangin ang mga Diyos. Maliban sa paglinang sa paraan ng mga Diyos, ang iba pang mga paglilinang ay itinuturing na mga erehe. Hindi sila kinikilala ng orthodox na paraan ng pangunahing paglilinang ng mga Diyos, ngunit sila rin ang mahusay na paraan. Ang mga ghost cultivator ay naglilinang, at hindi ang mga multo ang katawan. Ang primordial spirit soul power ay napakalakas, ngunit ang mahusay na paraan ay pinag-isa, at ang huling landas ay ang landas pa rin ng pagiging isang santo. Ang ibang mga Diyos at mga demonyo, ang mga naglilinang ng mga kasanayan sa Magic Diyos, at ang ilan na tumatahak sa masamang landas, at iba pa, ay itinuturing na mga erehe, at ang mga erehe ay kakaiba. Nagbigay ng conclusion si Yulinglong. Gaano karami ang alam mo tungkol sa mga erehe sa God Realm? Tanong ni Yang Yiyo kay Yulinglong. Mayroong ilang mga puwersa na hindi dapat maliitin. Nariyan ang Demon Realm na matatagpuan sa hilagang kagubatan ng God Realm, ang Ghost Realm sa Eastern Extreme, ang Bright Heaven sa kanluran, at ang Dusk Abyss sa timog. Ang apat na pangunahing panlabas na sekta ay lahat ay nasa labas ng mainstream God Realm. Gayunpaman, hindi mabilang na nabuo ang mga ito sa bawat isa, sila ay nagkaroon ng sariling sistema sa bawat isa, sa loob ng hindi mabilang na taon, sila ay nakipag-ugnayan sa bawat isa. Ang apat na panlabas na sektang ito ay napakasinaunang pag-iral. Sabi ni Yulinglong. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Yiyo na mayroong apat na pangunahing panlabas na sekta sa labas ng pangunahing paglilinang ng God Realm. Hindi niya napigil ang sabihin, kaya maaari ko bang maunawaan na ang tunay na nangingibabaw na kapangyarihan sa Heaven Realm, ang pinakamakapangyarihan sa tatlong kaharian, iyon ay, ang God Realm, ay maaaring hatiin sa Celestial Clan, ang Ascending Clan, ang Ancient God Clan, at ang apat na pangunahing panlabas na puwersa na nakakalat sa apat na sulok ng pangunahing God Realm at ang pangunahing clan ng clan. Ay itinuturing na isang panig, at ang Celestial Clan ay isang panig. Sinabi ni Yulinglong, tama ka tungkol sa una. Ang aking Ascending Clan at ang Ancient God Clan ay itinuturing ding isang panig kapag nakaharap sa labas ng mundo. Ang Emperor ng Celestial Clan ay makapangyarihan at isang hiwalay na panig, ngunit ang apat na panlabas na puwersa ay palaging independyente at hindi itinuturing na isang panig. Tumanggo si Yang Yiyo at iningatan ang mga ito sa isip. Ngayon sa wakas ay mayroon na siyang pangkalahatang pangunawa sa buong God Realm. Ang malawak na bahagi ng God Realm ay lumitaw din sa kanyang isip na may hitsura ng apat na panlabas na paraan. Parang hindi sila ordinaryong paraan. Ang mga panlabas na paraan ay mahusay din na mga paraan, ngunit mayroon silang sariling mga sistema ng paglilinang. Ang bagay na ito, malalaman ko pa ang tungkol dito mamaya. Ang inaalala niya ngayon ay ang magkapatid na Luzuaksi. Talagang tinutumbok sila ng mga panlabas na multo at Diyos. Ito ay hindi magandang bagay. Gayunpaman, kahit na sino ang kabilang partido, wala siyang pakialam. Ang babaeng naglakas loob na isipin ang tungkol sa kanya ay pagod na sa buhay. Tara, ihatid mo muna ako dyan. Hiniling ni Yang Yiyo kay Nanshuan na magpatuloy sa pamumuno. Ang Heiwu Ridge ay ang lugar lamang sa ilalim ng isa sa mga bundok sa Heiwu Mountains. May isang maliit na bayan sa paanan ng bundok na tinatawag na Heiwu Ridge. Gayunpaman, ang Heiwu Ridge Mountains ay isang lugar na may mga natatanging produkto mula sa God Realm. Maraming mahiwagang gamot at kayamanan dito, ngunit ang pinakakakaiba ay mayroong grupo ng mga itim na uwak, na isang kayamanan dito. Ang mga itim na uwak. Narito ang malalaking grupo, hindi mabilang ang bilang, at isang uri ng halimaw. May mga itim na bato ng uwak sa katawan ng mga itim na uwak, na naglalaman ng purong kaluluwang kapangyarihan at napakalaking tulong para sa paglilinang ng Yuan Shen. Sa makatuwid, ang mga Diyos ng God Realm ay pupunta dito upang manghuli ng mga itim na uwak at makakuha ng mga itim na bato ng uwak. Gayunpaman, ang mga itim na uwak ay napakalaki sa mga grupo, at mayroon lamang isang uri ng halimaw, ang mga itim na uwak, sa buong hanay ng bundok. May malakas, may mahina. Ang mahihina ay maihahambing sa mga Diyos at ang malalakas ay maihahambing sa mga Diyos ng batas. Usap-usapan na may mga itim na uwak na halimaw ng makalangit na antas sa kailaliman ng mga Diyos ng kabundukan ng Heiwu. Karamihan sa mga may karanasang explorer ay nangangaso lamang sa labas ng Heiwu Mountains at hindi ng ahas na lumalim. Ang mga pag-atake ng grupo ng mga itim na uwak na halimaw ay kadalasang 10,000 o kahit milyon-milyon. Kahit na ang mga malalakas sa antas ng mga Diyos at Diyos ng batas ay hindi ng ahas na madaling pumunta sa kabundukan upang pukawin ang mga itim na uwak na halimaw. Habang naglalakad si Yang Yiyan at nakikinig sa kwento ni Nanshuan, naging interesado siya sa Black Crow Demon. Maaari nitong mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa, na talagang bihira.
Iniisip niya kung dapat ba siyang pumunta sa kailaliman ng Black Crow Mountains upang tingnan. Nakita ni Yulinglong ang iniisip ni Yang Yian at hindi niya napigil ang sabihin, huwag kang gagawa ng katangahan. May heavenly daw level na Black Crow Demon sa kailaliman ng Black Crow Mountains. Ito ay hindi lamang alingaw-ngaw. Kahit na ang matandang Diyos ay nabubuhay pa noong huling panahon, binalaan din niya tayo na huwag pumasok sa Black Crow Mountains. Nakikinig sa maingat na babala ni Yulinglong, ngumiti si Yang Yian, iniisip ko lang. Diyos ko, nandito na kami. Sa oras na ito, nagsalita si Nanshuan, at sigurado, isang maliit na bayan ang lumitaw sa paningin. Kabanata 2856 na Mr. Mukhang hindi ganoon kalaki ang maliit na bayan na ito. Ito ay napakasimple. Pangunahing gawa ito sa ilang uri ng gray black na bato. Napakakaunting ateks at mga palasyo. Sa mga salita ni Nanshuan, malamang na may mga 100,000 tao dito. Maraming mga Diyos na pumupunta rito para sa pagsasanay at paggalugad ay direktang pumunta sa Black Cooling Mountains, o pumili ng sarili nilang mga kuweba na nakakalat sa libu-libong milya. Ang ilang mga tagalabas ay pipiliin na manirahan sa bayan. Siyempre, kailangan nila ng isang tiyak na halaga ng mga banal na bato upang magrenta ng isang maliit na patio kung saan maaari silang magsanay. Ang magkapatid na Lu ay ang huli. Bagamat bihira silang binibigyang pansin ni Yang, hindi siya masama sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan ng banal na bato. Nang lumabas siya, nag-iwan siya ng maraming divine stone resources para sa bawat isa sa kanila na magsanay. Hindi masamang piliin na magrenta ng maliit na patio na medyo ligtas. Sa pamumuno ni Nanshuan, ang grupo ay pumasok sa bayan at nakarating sa isang maliit na patio sa tabi ng ilog. Dito nakatira ang mga Diyos. Sabi ni Nanshuan. Tumango si Yang Yiu at tumingin. Ito ay nasa labas na ng bayan, ngunit ang buong kalye ay puno ng maliliit na patio sa magkabilang gilid, na mukhang maganda. Ang lugar kung saan nakatira ang magkapatid na Lu ay 3 kubo na may maliit na patio. May energy fluctuation sa pakiramdam, at halatang natatakpan ito ng harang. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang lugar na ito, at least ligtas. Marami ring mataas na antas ng mga kamera ng komersyo sa God Realm. Ang mga nasabing lugar ay maaaring itayo ng ilang malalaking puwersa, at lahat sila ay may mga pinagmulan. Kumatok ka sa pinto, sinenyasan ni Yang Yiu si Nanshuan na lumapit. Napapaligiran ng pader ang gate at sarado din. Kung ikukumpara sa sitwasyon ni Dugu Walking, pansamantalang ligtas ang magkapatid na Lu. Kaya't ang ghost monghe na humabol sa kanila sa bibig ni Nanshuan ay hindi labis, ngunit lumapit sa kanila sa isang magalang na paraan. Parang gentleman, pero sa isip ni Yang Yiu, may mga gentleman ba sa God Realm? Isa lang itong multo. Makikita niya kung anong uri ng bastos na ghost god. Narito si Miss Lu Temple Nanshuan para bisitahin. Si Nanshuan sa kabilang side ay humakbang na at kumatok sa pinto. Ang magkapatid na Lu ay ang tanging babaeng nakilala ni Yang Yian at naiulat sa Yunmen, kaya ganoon pa rin pagkatapos nilang makarating sa God Realm. Tinawag siya ni Nanshuan na Miss Lu sa halip na Diyosa na hindi magalang. Siyempre, katanggap-tanggap din ang pagtawag sa kanya ng Diyosa. Boss! Isang dagandong ang kumalat sa hangin. Tumayo si Yang Yian sa likod ng Nanshuan at malinaw na naramdamang nawala ang hadlang. Tila narinig ng magkapatid na Lu sa loob ang tunog at lumapit sila para buksan ang pinto. Itinutok niya ang kanyang mga mata sa pinto, at inaabangan niya ito. Pagkatapos umalis sa huling pagkakataon, dinala rin ni Lu Zuoxi si Lu Yushu palabas ng Yunmen God Realm para maglakbay. Hanggang ngayon, mahigit 10,000 taon na ang lumipas. Alam na alam niya na si Lu Zuoxi ay palaging isang napaka-opinionated na tao. Nakita ko siya sa Earth noong taong iyon. Matapos umakyat sa Chenkun Temple sa God Realm, hindi maiwasang pagchichismisan siya ng mga disipulo ng Chenkun Temple. Ayon sa karakter ni Lu Zuoxi, hindi siya mabubuli. Huwag na lang maupo at tamasahin ang mga bunga ng paggawa ng iba. Tiyak na makakahanap siya ng paraan upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Sure enough, ang paglabas ay pinili niya. Hindi na nagulat si Yang Yian na tumakas si Lu Zuoxi. Sa kasaysayan ng Yunmen, kung gusto mong sabihin kung sino sa mga kababaihan ang may pinakamalaking kontribusyon, walang duda na sa puso ni Yang Yian ay si Lu Zuoxi, dahil siya mismo ay isang taong tumakbo sa Earth mula sa mana ng mundo ng paglilinang at nakulong sa isang kuweba noong taong iyon. Sa oras na iyon, ang dalawang magkapatid na babae ay magkakasama sa isang katawan at hindi magkakilala ng hindi nag-aaway. Matapos masakop sila, si Lu Zuoxi ay kasama niya at tinulungan siyang gumawa ng maraming bagay. Nang maglaon, nang ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay nilinang at itinatag ang Yunmen at tinulungan ang mga disipulo sa paglinang, siya ay isang hands-off na boss, at ginawa ni Lu Zuoxi ang lahat ng ito ng mag-isa. Nang maglaon, humiwalay siya kay Lu Yushu at nilinang ang daan ng primordial spirit, na medyo katulad ng mga nakakalat na immortal. Pero medyo iba siya sa isang sansiyan. Gayunpaman, ang kanyang talento at magic power ay walang pag-aalinlangan. Saang mundo man siya naruroon, palaging gumaganap ng mahalagang papel si Yunmen bilang isang elder ng Yunmen. Ito ay hindi. Hanggang sa makarating sila sa God Realm at pumasok sa Chenkun Temple na nagbukas sila ng malaking gap. Ngunit wala silang magagawa tungkol dito.
Hindi inaasahan ni Yang Yian na pagkatapos niyang umakyat sa God Realm, ipapakita niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang inapo ng Chenkun God. Matapos makilala si Lord Rabbit, minana niya ang mundo ng Chenkun Temple at nagkaroon ng mahigit 300,000 disipulo na iniwan ng Chenkun God. Dito, paraan, ang mga disipulo ni Yunmen na umakyat sa Chenkun Temple ay nasa antas ng isang maliit na Diyos, at ang kanilang antas ng paglilinang ay ganap na naiiba mula sa mga disipulo ng Chenkun Temple. Natural, hindi sila maaaring maglingkod bilang matatanda. Sa kabaligtaran, pagkatapos niyang umalis 10,000 taon na ang nakalilipas, ang mga disipulo ng Yunmen ay minamaliit ng mga Diyos ng Chenkun Temple at nakatanggap ng malamig na mga mata. Hindi katakataka na ang lahat ay lumabas upang maglakbay at magsaka. Pagkaraang bumalik si Yang Yian at makita si Zhao Na inaabuso, napagtanto niya na lahat ay nagkasala. Iyon ang dahilan kung bakit iniutos niya na palitan ang pangalan ng Chenkun Temple sa Yunmen God Realm World, dahil ayaw niyang mapagkamali ang lahat ng sumusunod sa kanya. Kahit na ang mga taong umakyat sa Yunmen sa mundo ng mga engkanto ay may mahinang paglilinang, sinundan nila siya upang sakupin ang mundo mula pa sa simula. Sila ang naging pundasyon, kaya natural na hindi niya ito maaaring hayaang magkaroon ng anumang mga hinaing. Sa ganitong paraan, gumugol si Yang Yian ng 100 taon sa Yunmen God Realm para samahan ang bawat kamag-anak, kaibigan at alagad na nanatili sa Yunmen. Gumamit siya ng 100 taon para lutisin ang mga hinaing sa kanilang mga puso, at ginawa rin ito para makita ng lahat ng orihinal na Diyos ng Chenkun Temple. Pagkatapos noon, siya ay lumabas at hinanap ang mga lumabas upang maglakbay, para lamang makabawi, upang malutas ang mga hinaing sa kanilang mga puso, at lumapit at sabihin sa kanila ng personal na ako, si Yang Yian, ay hindi nakakalimutan ang lahat, at hindi ibibigay ni Yunmen ang sinuman, lalo na ang aking mga kamag-anak. Tumili. Bumukas ang pinto mula sa loob. Isang magandang figure ang lumitaw sa paningin, ito ay si Lu Yusho. Ang unang taong nakita ni Lu Yusho ay si Nanzuan. Kilala niya si Nanzuan, na orihinal na matandang lalaki mula sa Chenkun Temple at isang God Lord. Nakita niya siya sa Chenkun Temple, ngunit wala silang masyadong contact. Ngayon lang, matapos marinig na pinuprotektahan ni Nanzuan ang pinto, hiniling siya ng kanyang kapatid na si Lu Zuoxi na buksan ang pinto. Si Lu Yusho, tulad ng ibang mga tao mula sa Yunmen na umakyat mula sa Chenkun Temple, ay may pagtutol sa kanyang puso, dahil pagkatapos umalis ni Yang Yiu sa Yunmen, sila, ang mga taong umakyat mula sa Yunmen, ay madalas na pinapuna ng mga matandang Diyos na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit siya at ang kanyang kapatid na si Lu Zuoxi ay umalis sa mundo ng Chenkun Temple at pumunta sa labas ng mundo upang magsanay at maglinang. Sa totoo lang, labis na nalungkot ang magkapatid. Ilang beses, pribadong sinabi ng magkapatid na si Yang Yiu ang sumuko sa kanila. Alam ni Lu Yusho na ang mga lumang Diyos ng Chenkun Temple ay minamaliit sila mula sa Yunmen na umakyat mula sa Yunmen, ngunit hindi nila ito sinabi ng lantaran. Ngunit naramdaman ito ng lahat sa kanilang mga puso. Sa sandaling binuksan niya ang pinto at nakita si Nanshuan, sinabi ni Lu Yusho sa mahinahong tono, ano ang mayroon si Lord Nanshuan? Bueno, nang ibukan niya ang kanyang bibig at hindi natapos ang kanyang pangungusap, nakita niya si Yang Yiu na nakatayo sa likod ng Nanshuan. Nang inag siya at walang malay na sumigaw, Sir. Kailan? Narinig ito ni Yang Yiu Sir, nayanig din ang kanyang puso. Matagal na niyang hindi narinig. Babae. Sigaw niya. Sir, babae, tulad ng dati. Kabanata 2857 ito ay dapat na sinadya. Humakbang si Yang Yiu at lumapit kay Lu Yusho. Ang babaeng ito ay katulad pa rin ng dati. Nagpapakita pa rin siya ng walang muwang at inosenteng aura, ngunit ito rin ang kanyang kaibig-ibig na bahagi. Nang makita ang kanyang mapupulang mga mata at luhang tumutulo sa kanyang mga mata, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Yang Yiu. Sir. Niyakap ni Lu Yusho ang kanyang sarili, ngunit sinabi, Sir, ayaw mo na ba sa amin? Niyakap siya ni Yang Yiu na may luha at tawa at inaliw siya, silly girl, sino ang nagsabi sa iyo niyan? Huwag kang magkaroon ng ganoong ideya, hinding-hindi kita pababayaan, hindi ba ako nandito para makita ka? Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Yang Yiu ang kanyang mga balikat, iniunat ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang kanyang mga luha, at sinabi, nasaan ang iyong kapatid na babae? Inosente pa rin si Lu Yusho, at ang mga salita ni Yang Yiu ay nagpasaya sa kanya. Ngayon ay tila hindi sila gusto ng master. Nasa loob ang kapatid ko, mabilis na sabi ni Lu Yusho. Ate. Ngumiti si Dugu Walking at humakbang pasulong. Sister Walking, bakit nandito ka rin? Nagulat si Lu Yusho kay Dugu Walking. Nagsama-sama silang lahat sa Earth at nagkaroon ng malalim na relasyon. Nang makita si Dugu Walking, labis na nagulat si Lu Yusho. Okay, mamaya na lang kayo mag-usap tungkol sa nakaraan. Nandito pa rin ako. Biro ni Yang Yiu. Kilala niya ang dalawang babaeng ito. Kung hindi sila nag-uusap, 3 araw at 3 gabi silang dalawa. At saka, nandoon si Yu Linglong sa tabi niya. Medyo napahiya si Lu Yusho at sinabing, oo, nakalimutan ko. Lahat, mangyaring pumasok, siya ay. Medyo immature pa rin gaya ng dati. Mabilis siyang pumasok at sumigaw, ate. Ate, nandito si Mr. At tumakbo papasok nang magsalita siya.
Ito ay nagpahiya kay Yu Linglong dahil mas handa siyang kumustahin si Lu Yushu, ngunit ang batang babae ay direktang tumakas. Nakilala na niya ang mga taong ito mula sa Yunmen dati, ngunit ang agwat sa paglilinang ay masyadong malaki, kaya hindi siya gaanong nakikipag-usap. Pagkatapos noon, pumasok siya sa pag-iisa para magsanay, at hindi na gaanong nakipag-ugnayan sa kanila. Hindi niya alam na ang mga babaeng ito ang pinakamalapit na babae kay Yang Yiu noong panahong iyon. Ngayon ay naging isa na siya sa mga babae ni Yang Yiu, kaya natural na gusto niyang sumali sa maliit na bilog na ito, ngunit tila tumakas si Lu Yashu nang hindi siya nakikita. Si Yu Linglong ay labis na napahiya at nakatayo doon na tulala. Hindi napansin niyang ang eksenang ito, at siya ang unang sumunod kay Lu Yashua. Sa sandaling ito, iniisip niya si Lu Zuoxi na hindi lumabas. Doon ay isang malakas na boses sa labas, at naniniwala siya na dapat ay matagal na itong napansin ni Lu Zuoxi, ngunit hindi siya lumabas, na nangangahulugan lamang na siya ay nasa masamang kalooban. Siya, mapait na ngumiti sa kanyang puso at naglakad papunta sa bulwagan. Si Dugu Waking ay isang mapagbigay na tao sa pintuan. Nang makita ang kahihiyan ni Yu Linglong, ngumiti siya, hinawakan ang kamay nito at sinabing, "Huwag na, kapatid na Linglong." Laging ganito si Yushu. Napakasimple niya. Hinayla ni Dugu Waking ang kamay ni Yu Linglong at pumasok sila habang nag-uusap. Dahil dito, mas gamaan ang pakiramdam ni Yu Linglong. Siyempre, siya ay isang Diyos na nagsasanay sa loob ng maraming taon, at ngayon siya ay isang nilalang sa kaharian ng langit. Natural, nakikita niya ang ilan sa personalidad ni Lu Yushu na maliwanag. Pero, iba ang sitwasyon ngayon ni Pian Pian. Siya rin ang babae ni Yang Yiu. Kinailangan niyang humanap muna ng paraan para makasama ang ibang mga kapatid na babae, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting depresyon. Sa kabutihang palad, inalagaan ni Dugu Waking ang kanyang emosyon, at ang depresyon sa kanyang puso ay nawala. Hindi nagalit si Yu Linglong sa inisyatibo ni Dugu Waking na tawagin siya, isang nilalang na may dakilang makalangit na paglilinang, kapatid, ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso, dahil alam niya na ang pagtawag ni Dugu Waking sa kanyang kapatid ay nangangahulugan ng pagtanggap sa kanya. Sa pagkakataong ito, bumalik si Yang Yian para parusahan ang dalawang Diyos sa Xiangshan ni Jiaonan, pinalitan ang pangalan ng mundo ng Chenkun Temple sa Yunmen Divine Realm, at pagkatapos ay hinanap si Dugu Waking, hanggang sa nakilala niya lang si Lu Yushu, sinabi sa kanya ng performance ni Yang Yian na si Jiaonan man at ang iba pang kababaihan sa Yunmen sa kasalukuyan, o talagang kapatid na babae ni Lu Waking ang nasa posisyon ni Lu Yushu. Puso ni Yian. Sa pag-iisip nito, naging mas determinado si Yu Linglong na makibagay sa mga kapatid na ito na may mababang antas ng paglilinang ngunit talagang may mataas na katayuan. Hindi siya dapat kumilos ng mapagpanggap dahil lang sa siya ay isang cultivator ng Heavenly Dao Realm. Kung hindi, malamang na magagalit ito kay Yang Yian. Napagpasyahan na niya na pagkatapos pumasok mamaya, kahit paano siya tretuhin ng magkapatid na Lu, ibababa niya ang kanyang poster. Si Yu Linglong ay kilala bilang Linglong Heart, hindi para sa wala. Nang maglaon, nalaman din niya na lihim na tinutuyan ng mga matatanda sa Chenkun Temple ang mga umakyat mula sa Yunmen noong wala si Yang Yian, kaya makatwiran para sa kanila na magkaroon ng pagtutol sa mga Diyos ng Chenkun Temple. Para kay Nanshuan at sa Twin Shadow God Emperor, sila ay ganap na hindi nakikita sa oras na ito. Ngunit pareho nilang nakitang malinaw na ang Panginoong Diyos at ang magkapatid na Lu at si Dugu Waking ay may malalim na damdamin para sa isa't isa. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang may tumawag sa Panginoong Diyos na Mr. Ngayon lang, pagkatapos buksan ni Lu Yushu ang pinto, halatang nasa sabik ang kalooban ng Panginoong Diyos nang makita niyang tinatawag siya ni Yang Yiu na Mr. Parehong naobserbahan ni Nanshuan at ng Twin Shadow God Emperor ang detalyeng ito. Lihim silang nabigla at nakadama ng swerte na hindi sila kailanman nagpakita ng anumang panunuya o paghamak sa mga babaeng ito, kung hindi, baka sila ay sampilan ng Panginoong Diyos hanggang sa mamatay. Nagkatinginan ang dalawa nang walang sinasabi at sumunod sa kanya papasok. Nakita nila na ang mga salitang ito ay totoo para sa bawat babae, at sinumang personal na natagpuan ng Panginoong Diyos sa pagkakataong ito ay hindi dapat magalit. Sila. Naisip na pagkatapos bumalik sa oras na ito, dapat nilang linawin sa kanilang mga disipulo at apo, at ipaliwanag na ang sinumang umakyat mula sa Cloud Gate ng Immortal Realm ay hindi dapat magalit, lalo na ang mga babae. Ang kanilang Panginoong Diyos ay isang romantikong figura, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga babae ang mayroon siya. Huwag hayaan ang iyong sarili na magkaroon ng gulo balang araw at mamatay nang hindi alam kung paano. Pumasok si Yang Yian sa sala at nakita ang isang pamilyar na figura. Si Lu Zuoxi ay nakasuot ng purple na damit, at ang kanyang mahabang buhok ay nakatali sa isang nakapusod. Itinaas niya ang kanyang ulo, umupo nang naka-cross-legged sa meditation mat, at idinilat ang kanyang mga mata upang tumingin sa ibabaw. Maningning pa rin siya, at bagamat malamig at seryoso pa rin ang hitsura niya, mas naging kaakit-akit siya. Zuoxi. Tawag ni Yang. Sa sandaling ito, tumayo si Lu Zuoxi at ngumiti, lumakad pasulong, iniunat ang kanyang mga braso, at gumawa ng kilos na yakap. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Siya ay orihinal na hindi mapalagay at may hinanakit sa kanyang puso. Ngayon ito ay mabuti. Napangiti siya at iniunat ang kanyang mga braso, ibig sabihin ay hindi siya galit.
Tumawa siya at iniunat ang kanyang mga braso para batiin si Lu Zuoxi, handang yakapin siya ng magandang yakap, ngunit. Nang sumunod na sandali ay natigilan si Yang, at ang kanyang nakangiting mukha ay natigilan. Ngunit sa isang iglap, nilaibot siya ni Lu Zuoxi at sumigaw, Sister Walking. Ate Zuoxi. Okay. Ang ngiti at yakap ni Lu Zuoxi ay para kay Dugu Walking. Dapat sinadya ito, sigaw ni Yang Yian sa kanyang puso. Hindi napigilan ni Lu Yusho na tumawa sa tabi niya, nakita kaya niyang pinapahiya si Yang. Kabanata 2858 Lu Zuoxi, na may napakahalagang posisyon sa mata ng maraming tao. Si Yang Yiyo ay labis na napahiya. Pinandilatan niya si Lu Yusho na natutuwa sa kanyang kasawian, at naglakad sa kabilang bahagi ng sala. May malaking tea table na may nakalagay na purple clay tea sets. Halatang dinala ito mula sa Earth. Si Lu Yusho at Lu Zuoxi ay naimpluwensyahan niya at nagustuhan nila ang seremonya ng tsaa. Girl, gumawa ka ng tsaa. Hiniling ni Yang Yiyo kay Lu Yusho na gumawa ng tsaa. Umupo siya at inutusan si Lu Yusho nang hindi tinatreto ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Sa kabutihang palad, si Lu Yusho ay nagbigay ng mukha kay Yang, syempre, siya ay palaging isang mabait na maliit na tupa sa harap ni Yang Yiyo. Sir, anong klaseng tsaa ang iniinom mo? May black tea, green tea, at black tea si sister dito, na lahat ay mga stock na dinala mula sa Earth. Syempre, may isang uri din ng magic tea na natuklasan sa God Realm na napakasarap ng lasa. Gusto ko silang lahat. Paano kung maghiwa ng kaldero para subukan mo? Itinuro ni Lu Yusho ang isang hanay ng mga tea-ken sa mesa at tinanong si Yang Yiyo. Wala na akong stock, pero marami ka. Napangiti si Yang Yian at nagtanong, mayroon ka bang puting tsaa? Kung gayon, mag-white tea tayo. Kung hindi, kumuha tayo ng hinog na tsaang puer. Oo, alam kong mahilig kang uminom ng tsaa, kaya hiniling ko sa iyo na mag-imbak ng 3 truck ng tsaa, napakasigla ni Lu Yusho nang makita niya si Yang. Sa oras na ito, natapos na nina Lu Zuoxi at Dugu Walking ang paggunita sa nakaraan. Pagkatapos nito, ang mga mata ni Lu Zuoxi ay bumagsak kay Yu Linglong at humakbang siya para kumustahin, kilalanin si Linglong, ang Diyos ng batas. Nakita ni Yu Linglong na si Lu Zuoxi ay isang kakaibang babae. Hindi sa banggitin na siya ay hindi isang Diyos ng laman at dugo, ngunit isang nakakalat na Diyos. Ang mga maaaring lumakad sa landas ng nakakalat na mga Diyos ay walang alinlangan na mga taong may matinding tiyaga. Ang mga nakakalat na Diyos ay nilinang mula sa mga nakakalat na immortal. Sa yugto ng nakakalat na mga immortal, dapat silang dumaan sa 12 makalangit na kapigatian upang makamit ang paraan ng mga Diyos at may ranggo bilang mga nakakalat na Diyos. Ang mga pangunahing nakakalat na Diyos sa parehong antas ay maaaring pumatay ng mga Diyos ng parehong antas sa ilang segundo, at kahit na ang mga cross-level na labanan ay hindi isang problema. Si Lu Zuoxi ay isa na ngayong nakakalat na Diyos sa antas ng isang Diyos. Wala pang 20,000 taon na siyang nasa larangan ng mga lumilipad na Diyos. Ang kanyang talento sa paglilinang ay masasabing napakalakas. Ang hinaharap ay walang limitasyon. Para sa maraming mga Diyos, pabayaan ang mas mababa sa 20,000 taon, kahit na ito ay 30,000 taon, higit sa lahat, maaari lamang nilang maabot ang pangunahing makalangit na kaharian ng pangunahing paglilinang ng mga Diyos, na itinuturing na isang superior talento. Not to mention the level of the Lord of Gods. Mula sa puntong ito, ang Lu Zuoxi ay hindi simple. Bukod dito, binibigyan ni Lu Zuoxi si Yu Linglong ng pakiramdam ng aura, hindi katulad ng sinumang babae sa paligid ni Yang Yiyo, na may kapansanan sa pag-iisip, kalmado, mapagpasyahan at may init ng ulo. Ito ang pakiramdam na ibinibigay ni Lu Zuoxi kay Yu Linglong. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ang unang pagkakataon na sila ni Lu Zuoxi ay nagkita ng maayos. Sa huling pagkakataon na sinundan niya si Yang Yiyo, isang beses lang niya itong nakita, at pagkatapos ay nag-iisa siya. Ang oras na ito ay itinuturing na isang malapit na pakikipag-ugnay. Isang formal na pagpupulong. Ngunit sa kabilang banda, si Lu Zuoxi ay hindi pamilyar kay Yu Linglong. Nang umakyat siya sa God Realm, pinangunahan sila ng matandang si Yun Changxi sa mundo ng Chenkun Temple, at marami silang narinig tungkol kay Yu Linglong. Si Yu Linglong, ang Diyos ng buhay, isa sa 5 dakilang Diyos ng Chenkun Temple, ay isa sa mga haligi ng Chenkun Temple, at ang tanging sumunod kay Yang Yiyo sa Eternal God Realm. Nang bumalik si Yang Yian mula sa Eternal God Realm, si Yu Linglong ay sumulong din sa Heavenly Dao Realm, at naging isang mataas at makapangyarihang Diyos. Nakakalungkot lang na noon lang sila nagkakilala, at wala silang malalim na pagkakaibigan. Sa hindi inaasahan, talagang nagpakita si Yang Yian kasama si Yu Linglong ngayon. Ito ang nagpaisip kay Lu Zuoxi tungkol sa isang bagay. Sa katunayan, ang paggalang kay Yu Linglong ay pagsubok din ni Lu Zuoxi. Ate, pinapahiya mo ako. Si Yu Linglong ay hindi nang ahas na tanggapin ang regalo ni Lu Zuoxi ngayon. Hindi ba niya nakita na hindi man lang binigyan ni Lu Zuoxi ng mukha si Yang Yian? Si Yu Linglong ay hindi pa nakakita ng isang babae sa buong Yunmen God Realm na nang ahas na iwan si Yang Yian ng ganito. Malamang si Lu Zuoxi ang una.
Bilang karagdagan, tatawagan ni Dugu Waking si Lu Zuoxi na, kapatid na babae. Kapag nakita niya ito, at may paggalang, hindi nang ahas si Yu Linglong na maging mayabang, at direktang ibinaba ang kanyang poster at tinawag na kapatid si Lu Zuoxi sa halip. Napagpasyahan niya na ngayon sa harap ng mga kababaihan tulad ni Yang Yian, hindi siya aasa sa kanyang cultivation realm, ngunit lalabas bilang isang nakababatang kapatid na babae, dahil pumasok siya sa pamilyang Yang mamaya kaysa kay Lu Zuoxi at sa iba pa. Nang marinig ni Yu Linglong na tinatawag ang kanyang kapatid at pinipigilan siya ng may takot at hindi yumuyuko, alam ni Lu Zuoxi na si Yu Linglong ay tiyak na ampon ng kanyang kaaway sa God Realm. Sa isang mapagbigay ng ngiti, hinawakan niya ang kamay ni Yu Linglong at sinabing, kung gayon ay tatawagan kitang Sister Linglong. Ganyan dapat, salamat ate. Gumaan ang loob ni Yu Linglong, at nakilala siya ni Lu Zuoxi. Pumunta ka. Iminuwestern ni Lu Zuoxi sina Yu Linglong at Dugu Waking na maupo. Ngumiti si Dugu Waking at hinayla si Yu Linglong para maupo sa kanang bahagi ni Yang. Pagkatapos ay lumingon si Lu Zuoxi at tumingin kay Nanshuan at sa Twin Shadow God Emperor. Ang dalawang ito ay parehong nilalang na may mas mataas na kultibasyon kaysa sa kanya. Nakita na niya ang mga ito sa mundo ng Chenkun Temple, ngunit hindi niya kailanman nakipag-usap sa kanila. Naging bisita sila. Noong si Lu Zuoxi ay nasa mababang mundo ng Yunmen, siya ang punong elder ng Yunmen. Masyado siyang masinsinan sa lahat ng aspeto, kaya hindi niya makakalimutan ang dalawang ito. Siya ay malapit na silang batiin. Sa hindi inaasahan, si Nanzuan at ang Twin Shadow God Emperor ay agad na yumuko at sumaludo, "Meet Miss Lu." Bagamat hindi isinapubliko ng Panginoong Diyos ang pagkakakilanlan ni Lu Zuoxi at ng kanyang kapatid sa Cloud Gate Divine Realm, si Nanzuan at ang Twin Shadow God Emperor, hanggat hindi sila bulag, ay natural na nakikita na si Lu Zuoxi, ang babaeng ito, ay malamang na mas mahalaga sa Panginoong Diyos kaysa kay Dugu Waking at sa iba pa. How dare they let Lu Zuoxi salute them? Tawagin mo akong Diyos Ina mula ngayon. Nagsalita si Yang at kinausap si Nanshuan at ang Twin Shadow God Emperor. Ito ay itinuturing na itinatag ang orthodox status ng Lu Zuoxi at Lu Yushu. Nang marinig ang pangungusap na ito, nagulat si Lu Zuoxi. Ilang taon na niyang hinihintay na sabihin ito ni Yang. Noong siya ay nasa mundo ng diwata, hindi niya binanggit ang usapin ng pag-akyat sa langit. Kung gaano siya ka-proud, natural na hindi siya magsasalita. Bagaman matagal nang kinikilala ni Zhao Nan at ng iba pa ang katayuan ng kanilang mga kapatid na babae, pagkatapos ng lahat, si Yang Yiyu, ang padre de pamilya, ay walang sinabi. Ang hindi pagsasabi o hindi pagmamalasakit ay hindi nangangahulugan na ayaw isipin ni Lu Zuoxi ang tungkol dito. Sa sandaling ito, sa wakas ay sinabi ito ni Yang Yiyu. Saglit na kumirot ang puso ni Lu Zuoxi, ngunit nanatili siyang kalmado. Palagi siyang kalmado, at siya. Ganito pa rin ngayon. Naunawaan din ni Dugu Waking ang kaligayahan ng magkapatid na Lu. Ang kaaway na ito sa wakas ay nagbigay ng paliwanag kay Sister Lu. Iginagalang ng lahat ng kapatid na babae si Lu Zuoxi mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Masasabing si Lu Zuoxi at Lu Yushu ay mga half-master sa kanilang kalsada ng cultivation. Nirerespeto silang lahat ng mga kapatid na babae, lalo na si Lu Zuoxi. Siya ay may prestihiyo sa buong Yunmen. Bukod sa reyna na si Zhao Nan, ang mga salita ni Lu Zuoxi sa Yunmen ay palaging nagkakahalaga ng 1,000 ginto at siya ay determinado at mapagpasyahan. Siya ay talagang gumawa ng malaking kontribusyon sa kanilang lahat at sa Yunmen. Si Lu Yushu ay gumagawa ng tsaa sa oras na ito. Nang marinig niyang tinawag siya ni Yang Yiyu na ina ng Diyos, pinagpag niya ang tsaa at nagkalat ito. May kumikinang sa kanyang mga mata. Pero ngumiti siya. Bobo ba siya? Hindi siya tanga. Siya ay bobo lamang sa kanyang mga kamag-anak. Hindi niya ito sinasabi, at hindi ito binabanggit ng kanyang kapatid, ngunit hindi ibig sabihin na ayaw niyang marinig ang sinabi ng Ginoo. Ngayong araw na ito sa wakas ay hinintay ko ito. Kabanata 2859, ang pagtalikod sa mga bisita ay hindi ang paraan ng pakikitungo namin sa mga bisita sa Yunmen. Nang marinig ni Nanshuan at Shuangying Divine Emperor na nagsalita ang Divine Master, mabilis din silang nag-react. Ngayon lang, hindi nila alam kung paano kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng magkapatid na Lu, kaya yumuko na lang sila at tawagin si Miss Lu. Ngunit ngayon ay diretso silang lumuhad, mga nasasakupan na Nanshuan at Shuangying, magbigay-pugay sa dalawang banal na ina. Kung hindi ngayon, kailan nila ito gagawin? Tumayo na kayong dalawa at umupo. Tinulungan silang dalawa ni Lu Zuoxi na walang ekspresyon, at hiniling na maupo sila. Handa na siyang umupo, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang puno na ang lahat ng upuan, at tila may bakanting upuan sa kaliwa ni Yang Yiyu. Siya ay bahagyang natigilan, ngunit siya ay umupo ng bukas. Ngunit hindi niya tiningnan si Yang Yiyu mula simula hanggang wakas. Dahil dito, labis na nanlumo si Mr. Yang. Gusto niya itong kausapin, ngunit parati itong isang estranghero ay hindi pinapayagang pumasok, at hindi siya makahanap ng paraan upang makapasok. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kinuha niyang ang tasa ng tsaa at iniabot ito kay Lu Zuoxi, sinabing, "Ako. Nabalitaan ko na may humahabol sa inyo mga kapatid." Sa oras na ito, si Lu Yushu ay nababalisa at ibinuka ang kanyang bibig upang magpaliwanag,
ngunit kinuha ni Lu Suatsi ang tsaa mula kay Yang Yiyu at nakangiting sinabi, "Oo, mahal na mahal ko ang lalaking iyon. Dapat siyang pumunta sa amin kaagad. Paano kung ipakilala siya sa iyo mamaya?" Pagkatapos sabihin ito, puno ng itim na linya ang mukha ni Yang, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, tama lang na makita ko kung sino ang napakabulag at nangangahas na maging karibal ko sa pag-ibig." "Wait." Malumanay na sabi ni Lu Suatsi at ibinaba ang kanyang ulo upang uminom ng tsaa, ngunit walang nakakita na nang ibaba niya ang kanyang ulo, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang malamig na mukha. Ay hindi, ito ay isang sneaker. Galit pa rin si Yu Linglong, ngunit hindi siya nang ahas na guluhin siya pansamantala. Siyempre, hindi sa takot si Yang Yiyu kay Lu Suatsi, ngunit iginagalang niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Maraming babae ang maaaring magpaibig sa kanya, ngunit kakaunti lamang ang makapagbibigay sa kanya ng paggalang mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at isa si Lu Suatsi sa kanila. Sa sandaling ito, siya ay gumagawa lamang ng maliit na usapan. At pinalaki ang karibal sa pag-ibig na hindi pa niya nakilala. Si Lu Yusho, na kulang sa aspetong ito, ay mukhang balisa. Ang nabanggit na karibal ng pag-ibig na si Yang Yian ay hindi totoo. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit pinandilatan siya ng kanyang kapatid, at hindi siya naglakas loob na magsalita. Hindi na mabilang na taon na niyang pinakinggan ng kapatid, ganoon pa rin hanggang ngayon, pero ayaw niyang magkamali ang asawa. Siya ay balisa, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita, dahil alam niya kung gaano kalakas ang kanyang kapatid. Tanging si Dugu Walking, na lubos na nakakakilala kay Lu Yusho, ang nakakita ng pagkabalisa sa mukha ni Lu Yusho. Lumapit siya at ngumiti at sinabing, "Silly girl, huwag kang mag-alala, huwag mo itong pansinin. Hindi mo ba nakikita na kaaway mo ang nag-aaway sa kapatid mo? Huwag kang mag-alala, okay lang. Pero Ate Walking, yung taong yun ang laging nang-aasar sa amin. No, to be precise, it's pestering sister. It has nothing to do with me. In fact, I hate that person too, but sister said that the way that person practices are similar to her, and she wants to learn more about it, so she contacted that person. Wala kaming ginawang masama ng kapatid ko kay Mr. Si Lu Yusho ay walang muwang sa bagay na ito, at sinabi ang totoo ng sabay-sabay. Okay, alam ko, huwag tayong mag-alala, uminom ng tsaa, at huwag ibalik ang mga ito." Hinayla ni Dugu Walking si Lu Yusho para maupo. Matapos marinig ang sinabi ni Lu Yusho, ngumiti si Yang Yian. Bagamat alam niyang hindi gagawa ng kakaiba si Lu Suatsi sa kanyang personalidad, nagseselos pa rin siya noon, at ngayon ay gumaan na ang loob niya. Ito ay tunog. Tulad ni Lu Suatsi na sinusubukang pag-aralan ang gawin ng kabilang partido. Napagtanto ito ni Yang Yian sa oras na iyon. Ang paglilinang ni Lu Suatsi ay iba sa iba. Siya ay ninakawan nang siya ay pumasok sa lupa, at ang kanyang kaluluwa lamang ang natitira, at siya ay nabuhay sa katawan ng kanyang kapatid na si Lu Yusho. Noong panahong iyon, si Lu Suatsi ay nasa estado lamang ng Yuanshen, Jindan Yuanshen, at hindi pa umabot sa mga kondisyon para sa Bingjia na linangin ang Sanxian. Ngunit nang maglaon, tinahak niya ang isang landas na katulad ng Sanxian ngunit hindi isang tunay na Sanxian, at iba rin ito sa paraan ng paglilinang ng multo, ngunit ito ay pangunahin pa rin upang linangin ang Yuanshen. Siya ay palaging lumalakad sa kanyang sariling paraan. Isipin mo, hindi ko siya tinulungan. Si Yang Yian ay nagkasala pa rin tungkol dito. Ngayon narinig ko si Lu Yusho na nagsabi na si Lu Suatsi ay nakipag-ugnayan sa multo at Diyos na tao upang pag-aralan ang paglilinang, at tiyak na nakatagpo siya ng mga kahirapan sa paglilinang. Ang kakayahang linangin sa antas ng mga Diyos, ang aspetong ito ng mga kasanayan ay dapat na naging isang kahirapan na humadlang sa kanya sa pagsulong sa paglilinang, kaya maliwanag na nakipag-ugnayan siya sa isang ghost at God practitioner. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso. Noong nakaraan, nagmamalasakit lamang siya sa pagmamadali sa lahat ng paraan, at talagang walang pakialam sa paglilinang ng mga tao sa paligid niya. Mali talaga. Madaling sabihin ang tungkol sa iba, lahat sila ay nagsasanay ng normal, at hindi sila nagkukulang sa mga kasanayan. Nagkaroon ng isang espesyal na pagbuo ng mga kasanayan sa mundo ng Qiankun Temple, at siya mismo ay nag-aral din ng Qiankun Dao Shanggang, at maaaring magsanay sa lahat ng paraan. Ngunit para sa isang espesyal na pag-iral tulad ni Lu Suatsi, tiyak na naabot niya ang isang bottleneck sa pagsasanay ng mga kasanayan. Naroon din si Kier, ang kanyang anak na si Yang Xingfu, at ang ghost immortal na hukbo na pinamumunuan ng kanyang ika-4 na kapatid na si Meng Tian, at si Bu Qingmei na nahuli ng Demon Lord sa lower world. Lahat sila ay espesyal na pamamaraan ng paglilinang ng multo. Tila wala siyang pakialam sa kanilang cultivation pagkatapos nilang makarating sa God Realm. Kung hindi ito nabanggit ngayon, malamang na hindi niya naisip ang tungkol dito. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat ngayong alam na niya, at makakabawi siya. Madaling sabihin si Bu Qingmei, siya ay nasa Yunmen God Realm, walang malaking problema, at ang pamamaraan ng paglilinang ng multo na kanyang ginawa ay magagawa pa rin. Ang parehong ay totoo para kay Meng Tian, na kinuha ang Ghost Cultivation Hukbo upang magsanay sa pag-iisa sa isang lugar sa Yunmen God Realm. Walang naging problema sa kanilang dalawa. Here ay nasa ilang problema, at inalis ni Tour.
Ang aking anak na si Yang Xingfo ay sumusunod sa landas ng mga Diyos at demonyo. Nakabiyahe na rin siya sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito gusto ko siyang puntahan at bigyang pansin ang kanyang mga problema sa paglilinang. Sa tingin ko hindi ito dapat maging malaking problema. Ang pinakadirekta ay si Lu Zuoxi. Dahil naranasan niya ang kanyang problema, dapat niya itong tulungang malutas ito. Mga problema sa mga diskarte sa paglilinang. Seryosong tanong ni Yang Yian kay Lu Zuoxi. Ang pangungusap na ito ay medyo nakakalito, ngunit naunawaan ni Lu Zuoxi na ang ibig niyang sabihin ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang karibal sa pag-ibig upang may sigawa ang pamamaraan. Nang makita ang seryosong tingin ni Yang, si Lu Zuoxi ay walang anumang emosyon, napahamlang siya at hindi masyadong nagsalita. Hindi na nagtanong pa si Yang Yian. Alam niyang ipinagmamalaki ni Lu Zuoxi at hindi siya magkukusa na humingi ng tulong. Hindi siya humingi ng tulong para sa mga bagay na kaya niyang lutisin ng mag-isa. Iniisip kung paano palaging nakatuon si Lu Zuoxi sa kanya at sa lahat ng tao sa Yunmen, ngunit hindi niya nalaman kung nahihirapan siyang magsanay, lihim na sinabi ni Yang Yian sa kanyang puso, magsimula tayo sa oras na ito. Kung wala siyang teknik, tulungan siyang mahanap ito. Pagkatapos, tapos na silang dalawa mag-usap, saglit silang tumahimik. Lahat ng tao sa bulwagan ay uminom ng tsaa. Gayunpaman, sa oras na ito, isang boses sa labas ang bumasag sa katahimikan. Gusto kang makita ni Miss Lu Jongyuan. Medyo pambabae ang boses, kaya hindi komportable ang mga tao, pero parang normal lang. Anyway, ito ay napaka hindi komportable. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin kay Lu Zuoxi. Nang makita ni Lu Zuoxi na tila tinanggihan ni Lu Zuoxi ang kahilingan ng kabilang partido na makita siya, tumawa siya at sinabing, dahil bumisita sila, papasukin sila. Ang pagtanggi sa mga panauhin sa pintuan ay hindi paraan ng pagkamapagpatuloy ng ating Yunmen. Napatingin si Lu Zuoxi kay Yang Yiyo. Sa katunayan, medyo natatakot siya na magalit si Yang. Gusto niyang tanggihan siya, ngunit nang makita niyang nagsalita si Yang Yiyo, saglit siyang nag-alinlangan, iwinagayway ang kanyang kamay at nagpadala ng magic power, at mahinang nagsabi, pasok. Sa ilang pagkakataon, hindi tatanggihan ni Lu Zuoxi ang mukha ni Yang. Kabanata 2860, Anak ng Panginoon ng Ghost Realm. Para sa maalamat na ghost cultivator, o karibal ng pag-ibig, si Yang ay talagang puno ng mga inaasahan. Siyempre, mabilis na gumagana ang utak niya, at panay ang kislap ng mga mata niya. Maaaring nahulaan ng mga taong lubos na nakakakilala kay Yang Yian, sa sandaling ito, kung ano ang ginagawa ni Yang. Halimbawa, nakita ni Dugu Walking, Lu Zuoxi at Yu Linglong ang kumikislap na liwanag ni Yang, at lahat ng kababaihan ay nagluluksa sa kanilang mga puso para sa maltong si Zongyuan na papasok na. Maya-maya, may pumasok na dalawang tao. Isang matanda at isang bata. Paano ito sasabihin? Isang malaking sorpresa ang lumitaw. Ang matanda ay matanda na at mataba, at masasabing pandak, pangit at nakakadiri. Ang isa ay kabaligtaran lamang, bata at puno ng enerhiya, at sa mga mata ni Yang Yian, maaari itong ibuod sa isang selos na salita, tatlong salita, magandang batang lalaki. Well, isa itong binata na sobrang gwapo kaya kakaiba sa paningin ni Yang. Tinanong niya ang sarili kung mas gwapo ba siya sa kanya. At ang ganitong uri ng kagwapuhan ay isang kagwapuhan na may kakaibang alindog. Nagseselos siya sa puso niya. Hindi nakakagulat na gustong makipag-ugnayan ni Lu Zuoxi sa batang ito. Siyempre, ito ang unang impresyon mula sa hitsura. Pagkatapos ng lahat, ito ang God Realm, isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas. Walang kwenta ang pagiging gwapo. Kung gusto mong makipag-ugnay sa mga disenteng babae sa God Realm, dapat mayroon kang malakas na lakas. Upang harapin ito, dapat kang magkaroon ng katayuan at background. Ang pangalawa ay personal character charm. Nararamdaman ni Yang Yian na ito ay maaaring baliwalain, dahil sa isang mundo kung saan ang malakas ay iginagalang, nasa iyo ang lahat kung mayroon kang lakas. Hindi ito ang mundo ng mga mortal. Sa pag-iisip tungkol dito, dumating ang kumpiyansa ni Yang. Ang kapatid ko ay nasa unang antas na ngayon ng Heavenly Dao Rules. Sa mga tuntunin ng lakas, kahit na ito ay ang ikalimang antas ng Heavenly Dao, maaari siyang makipagbuno sa braso. Hanggat hindi ito ang antas ng Hidao, hindi siya natatakot. In terms of status and background, ako ang Supreme God, in charge of a divine realm, with 400,000 disciples under my seat, and I am a person with the same status as the Supreme Emperor of the Heavenly Clan. Ano ang magagawa ng isang maliit na puting mukha? Si Yang ay hindi patas sa kanyang puso, ngunit kailangan niyang aminin na ang maliit na puting mukha na pumasok ay talagang kaakit-akit at gwapo. Not to mention ang mga babae, maging siya ay nakaramdam ng kilig matapos silang makita. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang lalaking mukhang kakaiba at kaakit-akit. At hindi naman siya mukhang may kusa na nagpalit ng anyo, parang natural lang ang itsura niya. Sa pag-iisip ng gayon sa kanyang puso, tumingin si Yang Yiu ng walang prinsipyo upang suriin ang paglilinang ng kabilang partido. Pero sa sumunod na sandali, biglang nanlamig ang mukha niya. Siya agad. Sabi ng, fuck, sa puso niya. Sa oras na ito, isang matandang lalaki at isang binata ang pumasok na sa bulwagan.
Para sa mga nakatingin sa kanila ng walang prinsipyo, ang matanda at ang binata ay napaka-sensitive. Naramdaman nila ito sa unang pagkakataon at tumangala. Ahem. Umubo si Yang ng hindi natural para pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Ang kahihiyan din niya ang bumasag sa katahimikan sa bulwagan. Ang dahilan ng pagsasabi ng katahimikan ay nang ang matanda at ang binata ay pumasok sa pinto at nagpakita sa paningin ng lahat, maging si Yang Yiu man iyon, maliban sa magkapatid na Lu, ang ibang mga tao tulad ni Dugu Waking, Yu Linglong, Shuang Ying Xiandi, at Nanshuan ay tumitig din sa kanya tulad ni Yang Yiu. Nagulat ang lahat sa hitsura ng binata na pumasok. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan si Yang. Kasabay ng pag-ubo, tinitigan niya ng masama ang apat na tao, at ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, maaari ka bang maging mas may kakayahan? Sa pagkakataong ito, mahinahong ngumiti ang binata at sinabing, hindi ko inaasahan na may bisita si Miss Lu dito. Paumanhin sa pagiging masungit. Pagkasabi niya nito, may nag-flash na fan sa kamay niya. Malinaw na nakita ni Yang Yian na ang kabilang partido ay may hawak na bone fan. Ang tela ay tila gawa sa isang uri ng balat, at ang kulay ay pula na parang dugo. May mga napaka-sinaunang inscription dito. Ito ay napaka-exquisitely ginawa. Tamang-tama talaga ang pamaypay na gawa sa buto sa kamay ng kakaibang binata. Tamang-tama ito sa ugali niya. Lahat sila ay kakaiba. Ang punto ay sa mga mata ni Yang Yian, ang kakaibang binata na ito, sa kanyang mga kilos at salita, ay puno ng kapaligiran at aura. Siya ay tila isang superior na walang pagdududa. Blanko ang ekspresyon ng mukha ng matandang katabi niya, na nagbibigay sa mga tao ng napakalamig at walang emosyong pakiramdam. Palagi niyang isinuray-suray ang kalahating katawan sa likod ng binata, na may paggalang, na parang utusan ng binata. Napagmasdan ni Yang Yian ang mga banayad na detalyeng ito, at ang kanyang puso ay patuloy na nagbabago-bago. Dahil sa aura na ipinakita ng binata na ito, inamin niya na tila hindi siya mas mahina kaysa sa kanya, at mas malakas pa. Kung ikukumpara sa kanya, siya ay mas may karanasan, tulad ng isang sinaunang maharlika. Sa oras na ito, ang binata ay nagpatuloy sa pagsasalita sa kanyang sarili, ako si Zhong Yuan mula sa Northern Ghost Realm. Ang aking ama ay si Zhong Koi, ang Lord of Ghosts and Gods. Ang kanyang cultivation level ay ang unang level ng Heavenly Dao Rules. Siya ang aking lingkod. Tinatawag akong Uncle Yu. Ang kanyang cultivation level ay ang ikatlong level ng Heavenly Dao Rules. Ito ay lampas sa inaasahan ni Yang Yiu. Sinadya niyang tingnan ang antas ng paglilinang ng kabilang partido, ngunit ang kabilang partido ay tapat na nagpakilala at sinabi ang kanyang antas ng paglilinang ng walang pag-aalinlangan. Dalawa lang ang dahilan ng ganitong katapatan. Ang una ay lubos siyang kumpiyansa sa sarili niyang pundasyon. Pangalawa, siya ay nagpapakita ng off, mayabang, minamaliit ang iba, at may intensyon na humadlang at magbanta. Naisip ni Yang Yiu na mayroon siyang dalawa. Naisip niya sa kanyang sarili, ito ay isang pagpapakita lamang ng lakas para sa akin. Sa katunayan, nang suriin niya ang pagtatanim ng kabilang partido ngayon, nagulat siya. Hindi niya akalain na pagkatapos ng pagtakbo ng napakalayo at pagdating sa ganoong kalayuan ay makakasalubong niya talaga ang dalawang makapangyarihang tao ng sabay-sabay. At sila ang gustong magnakaw ng kanyang kasintahan at manligaw sa kanyang babae. Ang isa sa kanila ay may parehong paglilinang gaya niya, at ang isa ay 2 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Sa mga tuntunin ng hitsura, paglilinang, at maging ang pagkakakilanlan at background, tila matatalo siya ngayon. Kahit na hindi niya narinig ang tungkol sa anak ng master sa mundo ng mga multo, tila hindi mababa ang kanyang katayuan. Siya nakatagpo ng isang malakas na kalaban ngayon. Ang binata na nag-aangking si Zhong Yuan ay nagpakita ng kanyang mapagbigay na bahagi mula pa noong una. Sumunod, naisip niya na hindi siya maaaring maging maliit at hindi maikukumpara sa kabilang partido. Teka, biglang nag-react si Yang Yiu, ano ang sinabi ng lalaking ito kanina? Ang tatay ko na si Zhong Koi. Zhong Koi. Medyo nalito si Yang Yiu. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalang Zhong Koi. Noong bata pa siya, marami siyang narinig na kwento tungkol sa paghuli ni Zhong Koi ng mga multo mula sa matatandang lalaki sa nayon. Nakita rin niya ang larawan ni Zhong Koi na nakasabit sa gitnang bulwagan sa maraming bahay. Ano ang koneksyon nito sa pagkakilala kay Zhong Koi? Imposibleng isipin ito. Ito ang God Realm. Ang Ghost Realm ay nasa hilaga na sa labas ng mainstream God Realm. Sa mga salita ni Yu Linglong, ito ang lupain ng mga barbaro. Wala dapat itong kinalaman dito. Ngunit ang pangalang Zhong Koi ay talagang napakalakas sa puso ni Yang Yiu. Medyo tahimik ang hall sa oras na ito. Bakas sa mukha ng lahat ang gulat, maliban kay Yang, syempre. Nakita niya ang paglilinang ni Zhong Yuan at ng kanyang matandang lingkod. Pero hindi alam ng iba. Kasama sina Lu Zuoxi at Lu Yusho, lahat sila ay mukhang hindi makapaniwala. Malinaw, hindi nila alam na si Zhong Yuan ay isang malakas na tao sa Heavenly Dao Rule Realm noon. Hindi maiwasang mabigla nang marinig nila ito sa oras na ito. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.